Nabuntis ang manugang sa biyanan habang wala ang asawa. Ang nakakapanindig balahibong katotohanan sa likod nito ay yumanig sa buong pamilya. Sa isang mapayapang probinsya sa Timog Luzon kung saan ang mabakas ng sinelas ng mga simpleng mamamayan ay nakaukit pa rin sa putikang daan, doon isinilang at lumaki ang isang dalagang nagngangalang Elena sa isang mahirap na pamilya na may 4 na magkakapatid na babae. Pangarap niya na guminhawa ang buhay sa pag-asawa ng isang taga-siyudad. Hindi maintindihan ng lahat na para sa isang probinsyana tulad ni Elena, ang makapangasawa ng isang taga-Maynila at isa pang engineer at makatira sa isang disenteng at respetadong pamilya ay isang pagmamalaki na ikinatuwa ng buong angkan sa probinsya. Ngunit hindi inakala ni Elena na sa likod ng matibay na bakal na gate ng 3 palapag na bahay sa sentro ng bayan ay naghihintay ang isang nakakapanindig balahibong trahedya. Ang asawa ni Elena, si Marco, ay 4 na taon ang tanda sa kanya. Isa siyang civil engineer at madalas siyang nasa mga proyekto. Nung bagong kasal sila, nagkaroon din sila ng sandaling pribado. Ngunit hindi nagtagal kinailangan ni Marco na bumalik sa kanyang proyekto sa malalayong probinsya sa Mindanao. Iniwan si Elena sa bahay na kasama ang kanyang biyanang lalaki at babae. Sa una ay inakala ng lahat na maganda iyon. May magulang na mag-aalaga sa manugang at hindi siya mag-isa. Ngunit si Elena ay unti-unting nakaramdam ng pangamba. Ang biyanang lalaki, si Mang Richardo, ay dating pinuno ng isang departamento sa ahensya ng konstruksyon ng probinsya. Mula nang magretiro na sa bahay na lamang siya o nagtatambay sa tindahan sa kanto. Respetado siyang lahat dahil may pinag-aralan at may posisyon siya at pinakikinggan siyang matao. Ang kanyang anyo ay nagpapakita ng pagiging kagalang-galang, ang kanyang boses ay malalim at ang kanyang kilos ay mahinahon na walang sinuman ang makapaghihinala. Ang biyanang babae ni Elena, si Aling Nena, ay kabaliktaran. Tahimik, madalas nakayuko at ang kanyang mamata ay laging tila naalangan sa harap ng kanyang asawa. Bilang isang bagong manugang, sinikap ni Elena na gawin ang kanyang tungkulin mula sa paglilinis ng bahay, pagluluto hanggang sa pamamalengke. Wala siyang kahit anong reklamo. Bawat umaga mas maaga pa siyang gumigising kaysa sa kanyang biyanang babae, na hahanda ng almusal, naglalaba at naglilinis ng bakuran. Ang sinumang makakita ay nagsasabing maswerte si Elena na napunta sa isang disenteng pamilya. Ngunit maging si Elena ay hindi maipaliwanag kung bakit nitong manakaraang araw madalas siyang nagugulat. Tuwing dadaan ang kanyang biyanan sa kanyang likuran at tuwing kumakain, ang tingin ni Mang Ricardo sa kanya ay mas matagal kaysa sa karaniwan. Tuwing sila lang dalawa sa bahay, madalas siyang gumagaya ng dahilan para magtanong, lumalapit sa kanya at minsan ay sinasadyang hawakan ang kanyang kamay. Ngunit hanggang doon lang iyon. Sapat na upang maginala ang iba, ngunit hindi pa masabi. Natatakot siya, labis na natatakot, dahil kung sasabihin niya sino ang maniniwala, ayaw ni Elena mag-isip ng masama. Naniniwala pa rin siya na nagdududa lang siya na walang biyanan na gagawa ng bagay na salungat sa moralidad. Pinilit niya ang sarili na balewalain ito. Hindi niya ito masabi sa kahit sino, maging sa kanyang asawa, dahil sa takot na masira ang mapayapang pamumuhay nila. Hanggang sa isang araw, biglang nakatanggap si Marco ng atas na magtrabaho sa isang malalayong probinsya sa Mindanao sa loob ng 6 na buwan. Ibinilin siyang buong pamilya na may pag-asa. Si Elena lang ang nakaramdam ng pangamba sa kanyang puso, ngunit pinigilan niya ito. 3 taon sa isang bahay na tila normal, ngunit mula nang umalis si Marco, isang serye ng mga nakakapanindig balahibong pangyayari ang naganap na nagbunyak ng isang katotohanan na nagpahiya sa buong angkan nila Santos. Pagkaraan ngang 6 na buwan na buntis si Elena at hindi iyon magandang balita tulad ng inaakala ng iba. Sa unang araw pagkatapos ngang kasal na buhay si Elena sa pakiramdam ng pagkabago at pag-asa. Hindi pa siya sanay sa buhay sa siyudad, hindi pa sanay sa ingay ng mga sasakyan. Sa umaga, hindi pa sanay sa medyo formal na paraan ng pagkain at lalo na hindi pa sanay sa pakiramdam na parang laging sinusubaybayan ang bawat galaw niya sa bahay. Ang 3 palapag na bahayng kanyang biyanan ay nasa tabi mismo ng malaking kalsada ng bayan, malaki at elegante. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit tuwing pumapasok siya sa loob nanlalamig ang kanyang gulugot. Hindi dahil sa panahon kundi dahil sa mismong kapaligiran sa bahay. Lahat ay masyadong tahimik, masyadong formal. Hanggang sa puntong kung bahagya lang na maling posisyon ang kanyang sinalas, ay sisilipin siya ni Aling Nena at mahinahon siyang sasawayin. Si Aling Nena, ang kanyang biyanang babae, ay bihira magsalita at ngumiti.
Madalas siyang umupo ng maisa sa kusina na nanahingam galumang damit at ang kanyang tingin ay laging malalim. Tuwing magtatanong si Elena, tango lang ang sagot niya o maikling o at pagkatapos ay tatalikod. Kahit hindi siya pinagagalitan, laging pakiramdam ni Elena ay tagalabas siya at kailangan niyang maging maingat. Samantala ang biyanang lalaki si Mang Ricardo ay kabaliktaran. Laging siya ang naunang magsimula ng usapan. Kumakain ka bang tanghalian anak, pagod ka ba sa bahay ngayon, gusto mo bang ihatid kita sa palengke mamaya anak, bibili pa tayong ilang gamit sa kusina para kay nanay. Ang nga tanong na tila nakmamalasakit ay naramdaman ni Elena na kakaiba. Minsan habang naglilinis siya ng hagdanan, lumapit ito, dahan-dahang inilapag ang kamay sa kanyang balikat at may malalim na boses, ang sipag mo maglinis anak, siguradong magiging mahusay kang ina balang araw. Nagulat si Elena, pilit nang ngumiti at bahagyang umatras. Ang maliliit na pangyayaring iyon ay nagpaulit-ulit araw-araw, walang nakakita, walang nagsasalita. Ngunit si Elena sa kanyang instinct bilang isang babae ay alam na may mali. Mayroong isang bagay na labis na kakaiba. Tinatawagan siyang kanyang asawang si Marco gabi-gabi. Ang matawag ay mabilis, minsan ay nasa site, minsan ay nasa meeting. Laging sobrang busy ko, kaya mo muna sa loob ng ilang buwan tapos uwi ako para sunduin ka at mamasyal. Hindi magawang magreklamo ni Elena. Sinabi lang niya, okay lang po ako dito sa bahay, mahal din po ako nina, tatay at nanay. Ngunit pagkatapos ng bawat tawag, nakaupo si Elena ng tulala sa kanyang kwarto, mabigat ang kanyang loob. Ang okay ay sarili niyang pampakalma. Ngunit sa totoo lang, sa bawat araw na lumilipas, pakiramdam niya ay kasama siya ng dalawang estranghero, isang walang pakialam at isang sobrang pakialam. Tuwing umaga sinisikap pa rin ni Elena na gawin ang kanyang tungkulin. Nagluluto siya, naglilinis, nag-aasikaso ng bawat kainan. Ngunit ang pinaka-nakababahala sa kanya ay ang tingin ni Mang Ricardo. Hindi laging malinaw, ngunit tuwing siya ay umuko at tumayo, sisilipin siya nito. Ang tingin iyon ay hindi tulad ng tingin ng isang ama. Isang gabi habang si Aling Nena ay bumibisita sa kapitbahay para sa lamay, mag-isa si Elena sa bahay kasama si Mang Ricardo. Malakas ang ulan, kumukulog at kumukutitap ang ilaw. Tumayo si Mang Ricardo sa labas ng kanyang kwarto, kumatok ng mahina. Elena, anak, sabi ko, hindi ka ba natatakot ngayong umulan ng malakas? Nagulat si Elena at mahina sumagot, sanay na po ako tatay. Magpahinga na po kayo ng maaga. O pero kung may nararamdaman kang hindi comfortable dito sa bahay, sabihin mo lang sa akin, kaya kong ayusin. Pilit siyang ngumiti. Opo, okay lang po ako. At pagkatapos ay mahigpit niyang isinara ang pinto ng kwarto, kumakabog ang puso. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Ang tunog ng malakas na ulan sa bubong, ang tunog ng hangin na humihiyaw sa siwang ng pinto. Ngunit ang pinaka-nakakakilabot na tunog ay ang ngayapa ni Mang Ricardo na dahan-dahang lumakat sa pasilyo hanggang sa huminto mismo sa harap ng kanyang kwarto. Mula ng gabing iyon ng taulan, sinimulan ni Elena na baguhin ang kanyang magawi. Hindi na niya binubuksan ang pinto ng kwarto tuwing umaga tulad ng dati at hindi na siya umupo sa sala para manood ng TV ng matagal. Sinisikap niyang iwasan ang mga pagkakataong sila lang ni Mang Ricardo sa bahay. Kahit ang lahat ng kilos nito ay laging nasa loob ng limitasyon, ngunit ang tingin na iyon ang paraan ng pakikipag-usap nito, ang paraan ng paglabas-labas nito malapit sa kanya tuwing wala si Aling Nena ay nagdulot ng matinding pangamba kay Elena. Hindi niya masabi sa kahit sino. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil hindi niya alam kung paano sasabihin. Paano niya sasabihin sa kanyang asawa na pakiramdam ko may mali kay tatay? Mo paano niya sasabihin sa kanyang biyanang babae, isang taong laging tahimik at naktitiis na pakiramdam ko, ang tingin ng asawa mo ay tinitignan ang aking katawan, araf-araf. Natatakot siya na tawaging malisyosa, natatakot na maparatangan na pagiging bagong manugang na hindi pa nagtatagal sa bahay ay gumawa na kwento para sirain ang pamilya. Sa kanyang puso ay mayroon pa ring sinanang pag-asa na baka sobra lang ang kanyang pag-iisip, na baka ang tingin na iyon ay isang ilusyon lamang, na baka lahat na ito ay dahil lang sa sobrang pagiging sensitibo niya. Ngunit ang sina ng pag-asa ay unti-unting nawawala habang ang lahat ng bagay ay nagiging mas malinaw. Minsan habang nagluluto sa kusina, yumuko si Elena upang kumuha ng gamit sa ilalim ng cabinet nang biglang pumasok si Mang Ricardo. Walang sinasabi, umikot ito sa kanyang likuran, kunwari nahahanap ng baso ng tubig. Dahan-dahang hinawakan nito ang kanyang likod, na pagkagaan ngunit sobrang lapit kumpara sa normal na distansya.
Nagulat si Elena, tumayo ng tuwid at pilit na lumingon. Tapos na po ako, tatay. Pwede na po kayong gumupo sa mesa. Napilit na ngiti si Mang Ricardo. Kukuha lang ako ng baso, anak. Bakit ka naman nakakaganyan? Pagkatapos ay dahan-dahan itong lumabas. Sinundan siya ni Elena ng tingin ng lalamig ang kanyang puso. Nang gabing iyon hindi siya makatulog sa kama. Binuksan ang kanyang telepono at tiningnan ang mensaheng hindi pa natatapos ay type para sa kanyang asawa. Marco, may kakaiba sa bahay. Ngunit pagkatapos ay binura niya at muling nag-type. Nitong nga nakaraang araw medyo kakaiba ang kilos ni tatay. Hindi ko alam kung sasabihin ko ba. Binura ulit. Sa huli maikli lang ang kanyang text. Marco, kailan ka uwi? Ang mensahe ay nakita na ngunit pagkaraan ng halos 2 oras ay dumating ang maikling sagot. Bagong proyekto, baka mga 5 o 6 na buwan pa. May problema ba, anak? Tinitigan ni Elena ang screen. Gusto niyang sumigaw na hindi. Ako okay sa lahat, ngunit sa halip ay nag-type siya. Okay lang ako, miss lang kita. Nagsinungaling sa sarili at sa lahat. Inilapag niya ang telepono at umiyak. Bumuhos ang luha sa unan, basa ang sulok ng kumot. Sa unang pagkakataon nagsisisya na nagmadali siyang magpakasal na pumasok siya sa isang pamilya na tila huwaran at disenteng, ngunit maraming itinago sa likod ng nakasarang pinto gabi-gabi. Kinabukasan mas maaga siyang nagising kaysa sa karaniwan. Naghilamos siyang malamig na tubig para magising. Inayos ang kanyang buhok at bumulong sa sarili. Kailangan kong mabuhay, kailangan kong manatiling matino. Walang makakatulong sa akin kundi ako lang. Ngunit hindi inakala ni Elena na kahit gaano pa siya umiwas, ang dilim ay tahimik na bumabalot hakbang-hakbang ng walang tunog. Mula nang burahin niya ang mensaheng balak niyang ipadala sa kanyang asawa, mas naging sarado si Elena. Hindi na siya bumababa sa kusina sa gabi. Laging nakasara ng mahigpit ang pinto ng kanyang kwarto at lumalabas lang kapag narinig niya ang boses ni Aling Nena. Kahit walang sinuman ang nagsasabi ngang kahit ano, alam niyang hindi na siya ligtas sa bahay na iyon. Si Mang Ricardo ay nananatili sa kanyang kalmadong anyo. Tuwing umaga ay inilalabas niya ang sasakyan mula sa gate. Hindi niya nalilimutang lumingon at magbilin sa bahay. Magpahinga ka, manugang. Payat ka na at hindi ka makakapag-anak. Tuwing may bisita laging tinatawag niya si Elena upang magbuhos ng tubig at maghain ng saa tulad ng isang huwarang biyenan sa mata ng publiko. Si Elena lang ang nakakaalam na sa likod ng ngiting iyon ay ang tahimik na mgayapa sa paligid ng kanyang kwarto tuwing gabi. Isang tanghali ng tirik na tirik ang araw, nagpaalam si Aling Nena na pupunta sa bahay ng kanilang kamag-anak sa kabilang bayan para sa isang lamay. Umalis si Mang Ricardo mula umaga pa at lihim na natuwa si Elena dahil mag-isa lang siya sa bahay. Sinamantala niya ang paglalaba ng damit, paglilinis ng kwarto, at pagkatapos ay balak niyang magpahinga ng saglit nang bigla siyang nagulat sa tunog ng pagbukas ng gate. Pumasok si Mang Ricardo, basang ang pawisang puting kamiseta, hawak ang isang bag ng prutas. Nang makita si Elena, ngumiti ito. Bumili ako ng mangga at santol para sa aking anak para lumamig ang pakiramdam. Kailangan mong kumain ng masustansya, buntis ka man o hindi. Pilit na ngumiti si Elena, kinuha ang bag ng prutas at balak niyang bumalik sa kwarto. Nang pigilan siya nito ng isang salitang puno ng pahiwatig. Nainip ka bang mag-isa sa bahay? Halika, kumain tayo rito kasama ko para sumaya. Kumawa akong palamig. Balak niyang tumanggi, ngunit ang tingin nito sa kanya nang hindi kumukurap ay nagpilit sa kanyang tumango. Sa kanyang isip noon ay isa lang ang iniisip niya, wupo lang ako sandali tapos alis na. Wala namang masama. Sa sala, 2 lang sila sa mesa. Binuhusan siya nito ng malamig na baso ng palamig. Inilapit ang platito ng santol sa harap niya at habang kumakain ay nagtanong, nagpapadala ba si Marco ng pera? Opo tatay, madalas pa rin po siyang tumawag. Oo, magaling din ang batang iyan, ngunit ang matagal niyang pag-alis at pag-iwan sa kanyang manugang na mag-isa sa bahay ay nakakaawa. Pilit na ngumiti si Elena, sanay na rin po ako tatay. Itinukot ni Mang Ricardo ang kanyang kamay sa mesa, bahagyang lumapit sa kanya. Pakiramdam ko sobrang pumayat ka, anak. Gusto mo bang ipatawag ko ang kakilala kong doktor para ikaw ay masuri? Huwag mong hintayin na mangyari ang masama bago mo ito gawin. At dahan-dahang hinawakan nito ang likod ng kanyang kamay na nanlalamig. Kinilabutan siya, tumayo agad. Magpapahinga lang po ako sa kwarto tatay, pagod po ako. Magpahinga ka anak, nag-alala lang ako sa iyo. Tumakbo siya pataas, nanginginig ang kamay. Nang sumara ang pinto ang kwarto, umupo si Elena sa sahig, mabilis ang pahinga.
Sa unang pagkakataon nilaba ni Mang Ricardo ang hangganan sa pagitan ng pagiging malapit at pagiging bastos. Kahit walang malinaw na salita, walang tahasang aksyon, naramdaman niya sa buong katawan at instinct niya na nakaligtas siya sa isang bitag. Nang gabing iyon nilok niya ang pinto at nilaktawan ang hapunan. Nang umuwi si Aling Nena at magtanong, sinabi lang ni Elena na medyo pagod siya. Walang sinabi si Mang Ricardo, ngumiti lang ito ng bahagya sa dilim. Hindi nakatulog si Elena sa kanyang kwarto buong gabi, may isang pangungusap lang na paulit-ulit sa kanyang isip. Kung magpapatuloy ito, hindi ko mapapanatili ang aking dangal, hindi ko mapapanatili ang aking sarili. 3 araw matapos ang tanghaling iyon, hindi pa rin nakakabawi si Elena. Naging mas tahimik siya, bihira nang bumaba sa bahay at nagdahilan ng pananakit ng ulo upang iwasan si Mang Ricardo. Tuwing naririnig niya ang mga yapa nito sa pasilyo, pinipigilan niya ang kanyang hininga, nakakakapit sa dingding na parang batang nakagawa ng mali. Hindi na mapayapa ang kanyang isip. Lahat ng bagay sa paligid niya ay biglang naging mabigat, parang may basang kumot na tumatakip sa kanyang kaluluwa. Hindi niya masabi sa kanyang biyanang babae, hindi dahil sa takot kundi dahil alam niyang walang saysay. Si Aling Nena ay matagal nang nabubuhay sa anino ni Mang Ricardo sa loob ng maraming taon. Hindi siya lumalaban at hindi rin nangangahas magtanong ng marami. Ang kanyang buhay ay tila umikot lang sa pagluluto at sa paulit-ulit na opo at sige po. Maging si Elena ay nagsimulang maramdaman na wala nang naniniwala sa kanya. Isang umaga pagising niya, narinig ni Elena ang pag-usap ni Aling Nena sa labas ng bahay. Si Aling Isay, pinsan ni Marco na madalas bumibisita, ang kausap. Mahina ang boses ni Aling Isay, sapat na para marinig sa siwang ng pinto. Ano kayang nangyari kay Elena nitong nakaraang araw? Ang tahimik at malalim na lang. Maikli lang ang sagot ni Aling Nena. Kakaiba nga siya. Mula nang umuwi ako sa bahay ng aking ina, bigla siyang nagbago ngang ugali, hindi ko alam kung ano ang iniisip niya. Sapat na ang isang pangungusap na iyon upang mawasa ang puso ni Elena. Sinasabi ng mga tao na ang pinakamalaking kalungkutan ay kapag nakatira ka sa isang bahay na may mga tao ngunit walang sinuman ang tunay na nakikinig sa iyo. Naintindihan ni Elena ang damdaming iyon araw-araw, oras-oras. Kahit na walang intensyon si Aling Nena na maginala ang pangungusap na iyon, ay parang patalim na humihiwa sa kanyang mahina ng pagtitiwala sa sarili. Nang gabing iyon, habang kumakain ang buong pamilya, balak ni Elena na tumayo upang maglipit ng pinggan. Nang magsalita si Mang Ricardo, Elena, umupo ka na lang, ako na ang magliligpit. Mukha kang maputla nitong nga nakaraang araw. Sinilip ni Aling Nena, hayaan mo siyang maglipit, bata pa naman siya, bakit ang tamlay-tamlay niya? Ngumiti si Mang Ricardo, malalim ang boses, kailangan ng isang dalaga na maging maingat. Nitong manakaraang araw, pakiramdam ko ay lalong gumaganda si Elena. Parang inalisan ng dugo ang mukha ni Elena. Mahina siyang nagsalita, opo tatay. Lilikpitin ko lang po ang pinggan tapos aayat na po ako sa kwarto para magpahinga. Mabilis niyang nilikpit ang pinggan, tinalikuran sila, ngunit nararamdaman pa rin niya ang tingin ni Mang Ricardo na sumusunod sa bawat galaw niya. Isang pakiramdam ng pagkamuhi ang umakyat sa kanyang lalamunan. Nang gabing iyon, nahiga siya sa kama ngunit hindi nangahas matulog. Nahintay siya ng nahintay hanggang sa marinig niya ang tunog ng pagsara ng pinto ng kwarto ni Mang Ricardo bago siya nangahas na huminga ng bahagya. Nilok niya ang pinto, inilagay ang isang upuan sa likod nito at umupo na nakayuko ang matuhot sa sulok ng kama. Ang kanyang telepono ay nagpakita ng mensahe mula kay Marco. Umulan ba diyan ngayon, mahal? Malamig dito, miss ko na ang asawa ko. Tiningnan ni Elena ang maasalita ngunit hindi sumagot. Hindi na niya alam kung ano ang isusulat, hindi niya alam kung saan magsisimula. Kung sasabihin niya maniniwala kaya si Marco o isipin niya na nag-iimbento lang siya, na nag-iilusyon siya, o mas malala pa, siya ang nagsimula. Pakiramdam ni Elena ay lumulutang siya sa isang mabilis na agos, walang makapitan, walang kamay na umaabot. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang lumabas si Mang Ricardo sa mga lugar na hindi inakala ni Elena. Pumunta siya sa palengke, sinundan siya nito. Naglalabas siya, lumabas ito sa bakuran para magpainit sa araw. Nagluluto siya, tumayo ito sa kanyang likuran para magbigay ng payo. Sa una ay ilang simpleng salitang tulong, pagkatapos ay mas matagal na tingin, mas maraming aksidenteng pahawak. Sa bawat araw na lumilipas, pakiramdam ni Elena ay nasasakal siya, parang nakatira sa isang hawla na may kandado. Alam niyang nangyayari ang lahat ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin. Walang nakakampi sa kanya. Walang nakikinig, walang naniniwala. Nagsimula siyang magsulat ng diary.
Bawat gabi kapag tulog na ang lahat, binubuksan niya ang kanyang telepono at nagtatype ng maikling mensahe na parang testamento. Kung may mangyari sa akin nanay, maniwala po kayo, hindi ko kailanman gustong magtaksil kanino man. Isang gabing umulan, bigla na lang bumuhos ang ulan ng taginit na tila ibinubuhos ang tubig na nagdulot ng pakutitap ng kuryente. Nakaupo si Elena sa kamahawak pa rin ang telepono, ang screen ay huminto sa isang mensaheng hindi pa naipadala. Marco, natatakot ako ngunit hindi niya pinindot ang send. Ilang beses na rin at sa bawat pagkakataon ay binubura niya ulit. Wala na siyang tiwala na pagkakatiwalaan siya na poprotektahan siya. Ang kanyang asawa ay nasa malalayong probinsya pa, ang proyekto ay hindi pa tapos. Ang kanyang takot sa ngayon ay walang nakakakita, walang nakakaintindi. Sa labas ay kumukulog ang hangin, ay humahampas sa bintana ng paulit-ulit. Sa bahay ay ang tunog lang ng orasan at ang tunog ng hangin na humihiyaw sa siwang ng pinto. Si Aling Nena ay nasa kapitbahay. Mula pahapon isang kasal ng malalayong kamag-anak, ngunit nagdahilan si Elena na pagod siya upang hindi sumama. Inakala niya na mas mabuti na mag-isa sa bahay, ngunit nakamali siya. Mga alas 9 ang gabi, narinig niya ang mayapak sa hagdanan, dahan-dahan, regular at huminto mismo sa harap ng kanyang kwarto. Nagulat si Elena, umupo agad, kumakabog ang puso. Isang mahinang katok ang narinig. Elena, anak, tulog ka na ba? Boses iyon ni Mang Richardo. Tahimik siya, hindi sumagot. Nakita ko na sobrang lakas ng ulan at dalawa lang tayo sa bahay. Medyo naaalala ako. Okay ka lang ba? Tahimik pa rin. Maya-maya narinig niya ang tunog ng pagpihit ng doorknob. Sa kabutihang palat nakakandado ang pinto. Dumiretso si Elena sa lock, hinawakan ang doorknob bilang reflex. Sa labas dahan-dahang sinabi ni Mang Richardo, "Bakit mo naman ikinakandado ang pinto, anak? Sarili nating bahay ito, hindi naman kakaibang lugar para matakot." Maliit ang boses nito, ngunit umalingaw-ngaw sa isip ni Elena na parang sigaw. Kinagat niya ang kanyang labi. "Tulog na po ako, tatay. Magpahinga na po kayo ng maaga." "Sige, matulog ka ng mahimbing." Tahimik. Umurong si Elena sa kama, nanginginig. Sa labas patuloy ang malakas na ulan, ngunit mas malakas ang bagyo sa kanyang puso. Pagkaraan ng halos isang oras nang akala niya ay payapa, na narinig niya ang tunog ng pagbukas at pagsara ng pinto sa ibabang palapag. Nakatulog siya malapit sa 1:00 ng umaga, hindi malaman kung dahil sa pagod o sa sobrang takot. Kinabukasan nagising siya na may pakiramdam ng pangamba, ngunit hindi niya inakala na ang tunay na kakilakilabot na pangyayari ay magaganap pagkaraan ng isang araw. Araw iyon ng Sabado, tumawag si Marco upang sabihin na abala siya sa meeting sa project management at hindi niya kayang magsalita ng matagal. Pinatay ni Elena ang telepono na may pakiramdam ng pagkabigo. Si Aling Nena ay namalengke sa malayo at ipinakatiwala kay Elena ang bahay. Nagluto siya, naglaba at naglinis tulad ng karaniwan. Malapit na ang tanghali, habang naglalabas siya sa balkonahe sa ikalawang palapag, narinig niya ang manggayapa sa likuran, lumingon at nakita si Mang Ricardo. Balak niyang pumasok sa loob. Nang tawagin siya nito, "Elena, anak, huminto ka muna." "Opo tatay, naglalaba po ako. May gusto akong sabihin sa iyo." "Pumasok ka muna sandali." Hinawakan siya nito sa kamay, hindi malakas ngunit sapat upang siya ay matigilan. Bahagyang kumawala si Elena. "Madumi po ang kamay ko tatay, mahuhugas lang po ako." Ngunit hindi binitawan ni Mang Ricardo. Ang boses nito ay naging malalim. "Pumasok ka rito." Ang kwarto sa tabingang balkonahe kung saan madalas magbasa si Mang Richardo ay mayroon lang isang maliit na bintana at isang mahabang upuan. Hinila si Elena sa loob. Bago pa siya makareak, kinandado nito ang pinto. Nataranta siya. Tatay, ano po ang ginagawa niyo?" Tiningnan siya ni Mang Ricardo. Ang tingin nito ay hindi na tulad ng isang huwarang ama, kundi ang tingin ng isang lalaki na gustong angkinin ang isang babae. "Mahal kita anak. Dito sa bahay na ito, naranasan mo ba na minsan kitang sinamahan? Huwag po kayong ganyan tatay, walang nakakalam. Wala ang asawa mo at kailangan mo rin ng isang katuwang." "Hindi ba?" Sumigaw siya, ngunit ang kwarto ay soundproof, ang pinto ay nakakandado at ang lalaking dating simbolo ng moralidad ay sa wakas ay pinakita na ang kanyang tunay na mukha. Nang bumukas ang pinto, lumubog na ang araw. Lumabas si Elena, nanginginig ang mabinti, mahigpit na nakahawak sa kanyang dibdib, walang buhay ang mga mata. Hindi niya maalala kung paano siya nakalabas sa kwartong iyon. Ang alam lang niya mula sa sandaling iyon, hindi na magiging tulad ng dati ang kanyang buhay. 3 araw matapos ang pangyayaring iyon, hindi pa rin makababa si Elena sa bahay para kumain ng disenteng pagkain. Ikinulong niya ang sarili sa kanyang kwarto, malalim ang kanyang mamatatuyo, ang kanyang malabi.
Hindi siya makayak, hindi makasigaw at hindi nangahas na tumingin sa salamin. Tuwing nakikita niya ang kanyang sarili sa salamin, naalala niya ang kasuklam-suklam na tingin ni Mang Richardo, ang lalaking tinawag siyang anak sa loob ng halos 1 taon. Nananatili pa rin itong normal sa kanyang maggawain na parang walang nangyari. Nakaupo pa rin sa panonood ng balita. Gabi-gabi tinatawagan si Aling Nena para bumili ng prutas at nakukunwaring nag-aalala. May sakit ba ang bata? Bakit laging nakasarado ang pinto? Parang ang lahat ay isang simoy ng hangin lang sa kanyang buhay. Ngunit para kay Elena, iyon ay isang dungis na hindi kailanman mabubura. Naisip niyang tumakas. Magimpakeng kaunting gamit, pumunta sa terminal ng bus at umuwi sa probinsya. Ngunit kung uwi siya, ano ang sasabihin niya kay nanay? Ang kanyang ina ay matanda na at masakit ang likod. Buong buhay na nagtrabaho ng husto upang mapalaki ang 4 na magkakapatid na babae. Niyakap siyang kanyang ina ng may luha sa mata noong araw ng kanyang kasal. Anak, magpakabait ka sa bahay nga iyong asawa, tiisin mo ng kaunti para maging payapa ang inyong tahanan. Ngumiti ng pilit si Elena noon, ngunit ngayon ay pakiramdam niya ay nasasakal ang kanyang puso. Nang umaga ng Miyerkules, kumatok si Aling Nena sa pinto ng kanyang kwarto at nagdala ng isang mangkok ng mainit na lugaw. Ang kanyang mata ay tahimik pa rin, hindi nangahas na tumingin ng diretso. Kumain ka na muna anak, baka mahina ka na niyan. Tumango si Elena, kinuha ang mangkok ngunit hindi kumain. Tila may balak si Aling Nena na sabihin, ngunit tulad ng dati umalis na lang ulit ito. Nang sumara ang pinto, inilagay ni Elena ang mangkok ng lugaw sa mesa, nakatingin ng matalim sa kawalan. Bakit hindi nagtatanong si nanay? Alam niya hindi ba narinig? Niya hindi ba bakit wala siyang sinasabi? Sumisigaw siya sa kanyang isip, ngunit sa labas ay nananatili pa rin siyang tahimik. Nang tanghaling iyon, nakabawi si Elena at tinawagan ang kanyang matalik na kaibigan na si Tui, na kaibigan niya mula high school at ngayon ay kasal na at nakatira sa probinsya. Hello Elena, ang tagal mo nang hindi tumatawag. Nanginginig ang boses ni Elena. Ako, may gusto akong sabihin. Sige, sabihin mo, ano ba makakatulong ako? Ngunit nang balak niyang magsimulang magsalita, nasakal ang kanyang lalamunan. Isang pamamanhid ang bumalot sa kanya at hindi niya masabi na pinilit akong aking biyenan. Wala, nagtatanong lang ako. Aba, pinatay niya ang telepono at nakaupo nang tulala sa loob ng ilang oras sa patay na screen. Hindi niya kayang magsalita, walang lakas ng loob. At higit sa lahat, walang sinuman ang makakaintindi, walang sinuman ang makakatulong sa kanya na pasanin ang kahihiyang ito. Nang gabing iyon, pumasok siya sa banyo at tiningnan ang maliit na pasa na naiwan sa kanyang braso kung saan siya pinisil nito. Sa ilalim ng madilim na ilaw, nakita niya ang sarili na parang isang gumagalang bangkay walang buhay, ang mamata maputla ang balat. Yumuko siya at sumuka ng sunod-sunod. Sa sumunod na ilang araw, wala siyang makain. Lumala ang kanyang panghihina. Mukhang mas nag-aalala si Aling Nena, hinawakan ang kanyang noo at mahinang nagtanong, nagkaroon ka na bang regla nitong nakaraang araw? Nagulat si Elena, binilang niya ang mga araw, halos 2 linggo na siyang atrasado. Nang gabing iyon, tahimik siyang pumunta sa botika sa dulong to. Sa banyo, lumabas ang 2 malinaw na pulang guhit sa pregnancy test na parang sampal sa kanyang hindi pa gumagaling na sugat. Parang huminto ang kanyang puso. Buntis siya. Umupo siya sa malamig na sahig na tila at nagsimulang umagos ang kanyang luha na parang baha na matagal nang pinigilan at ngayon ay bumuhos. Hawa ang kanyang tiyan, bumulong siya, anak ko, ano ang gagawin ko ngayon sa iyo? Sa isang banda ay isang inosenteng sanggol na hindi pa nabubuo ang anyo. Sa kabilang banda ay isang kasuklam-suklam na katotohanan na hindi niya kailanman gustong balikan. Pakiramdam niya ay nakulong siya sa pagitan ng 2 pader, bawat hakbang ay isang bangin. Hindi niya kayang ipalaglag ang kanyang anak, ngunit hindi rin niya kayang ipanganak ang bata sa kahihiyan. At ang pinakanakakatakot sa lahat ay hindi siya sigurado kung kaninong anak iyon. Ang pregnancy test na may 2 guhit ay nakahiga pa rin doon sa ilalim ng drawer ng kanyang makeup table. Biglang isinuksok doon na parang isang sugat na hindi pa natahi. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Elena. Dilat ang mga mata, puting-puti ang kisame na parang babagsak. Sinikap niyang kalkulahin. Huling nakasama ang asawa ay mahigit 3 buwan bago ito umalis sa trabaho. Ngunit sa panahong ito, halos 4 na linggo pa lang ang pagbubuntis niya, lahat ng mga palatandaan ay humahantong sa isang konklusyon na hindi niya nangahas na sabihin. Iyon ay siya. Kinabukasan, nagpunta si Elena sa isang pribadong klinika para magpa-check up. Halos 2 kilometro ang layo sa kanilang bahay. Sinikap niyang mag-isa, hindi nangahas na ipaalam sa kahit sino.
Kinumpirma ng doktor na 5 linggo na ang kanyang pagbubuntis at nagsisimula ng bumuo ang puso ng sanggol. Nakaupo si Elena na parang patay na katingin sa screen ng ultrasound, ngunit walang naramdaman kundi pamamanhit. Ang bata ay nabubuhay sa kanya ngunit parang unti-unti siyang namamatay araw-araw. Nagpaalam siya na umuwi ng maaga at dahan-dahang naglakad sa mga maliliit na kalye. Ang kanyang anino ay nakikita sa kalsada na baluktot at nag-iisa. Pagdating sa bahay bago pa siya makapasok ay narinig na niya ang tawag ni Aling Nena mula sa kusina. Elena, saan ka galing at ang putla mo? Mahina siyang nagsalita. Medyo pagod lang po ako, nanay. Pagod? Paano kang mapapagod wala ka namang kinakain nitong manakaraang araw? Ang putla mo baka? Tiningnan siya nito may pagdududang ngunit mayroon ding bahagyang pag-asa sa kanyang mamata. Hindi pa nakakasagot si Elena nang sumingit si Mang Richardo mula sa likuran. Ipatingin niyo na lang siya sa doktor baka may magandang balita. Nang marinig niya ang boses nito, nanlamig ang gulugot ni Elena. Yumuko siya mahigpit ang kanyang makamay, ang kanyang makuko ay nakabaon sa kanyang palad na parang gustong kalmutin ang isang katotohanan mula sa kanyang katawan. Nang hapong iyon si Mang Ricardo mismo ang nagatid kay Elena sa Provincial Hospital upang kumpirmahin. Habang umaandar ang sasakyan sa highway, sinikap ni Elena na umupo malapit sa bintana, nakatingin ng matalim sa kalsada, walang sinasabi. Alam kong takot ka anak, ngunit kailangan mong maintindihan nangyari na hindi na ito mababalik. Ngayon na buntis ka, kailangan mong alagaan ang iyong kalusugan. Ako ang bahala sa inyong dalawa, basta ba ay itago mo ito. Ang pangungusap ay parang kutsilyo na humiwa sa kanyang lalamunan. Tumalikod si Elena, hindi sumagot. Ang kanyang mamata ay tuyo na parang wala ng luhang may lalabas. Sa ospital muling kinumpirma ng doktor na ang pagbubuntis ay normal at umuunlad ayon sa edad. Tuwang-tuwa si Mang Ricardo. Pagdating sa bahay, bumili pa ito ng mga supplement at siya mismo ang nagbigay kay Elena at sinabi kay Aling Nena, buntis na siya, kailangan natin siyang alagaan ng mabuti. Malapit nang magkaroon ang bahay na itong unang apo. Nagulat si Aling Nena. Talaga, sabing doktor, mahigit 1 buwan at ilang buwan na rin si Marco sa trabaho kaya tama ang timing. Nanginginig si Elena. Ang lahat ay nangyayari ayon sa plano nito, walang sinuman ang naghihinala. Lahat ng tao ay naniniwala na ang pagbubuntis ay resulta ng pag-ibig sa pagitan niya at ng kanyang asawa. At iyon mismo ang dahilan kung bakit gusto niyang sumigaw ngunit hindi niya magawa. Nang gabing iyon, tinawagan agad ni Aling Nena ang ina ni Elena sa probinsya upang ipahaya ang magandang balita. Sa kabilang linya, labis na naantig ang kanyang ina kaya umiyak ito. Sa wakas, makakaapo na biyaya sa aming angkan. Elena, anak, alagaan mo ang iyong sarili. Tumango lang siya at niyakap ang kanyang tiyan, tumakbo sa kwarto at nagsuka ng suka. Hindi dahil sa morning sickness kundi dahil sa kasalanan, sa kahihiyan, sa hindi alam kung paano mamuhay. Nang gabing iyon, kumatok si Mang Ricardo. Sa pinto ang kanyang kwarto. Papasok lang ako, sandali anak. Hindi sumagot si Elena. Binuksan niya ang ilaw at umupo ng tuwid sa kama. Pumasok ito, hawak ang isang basong ng gatas. Gumawa akong mainit na gatas para sa iyo, mabuti ito para sa sanggol. Hindi niya tinanggap, tiningnan lang niya ito ng matalim. Bakit po ninyo ginawa iyon, tatay? Hindi siya umiwas at tiningnan pa siya nito at malinaw na sinabi, dahil gusto ko. At ngayon ay magkakaroon ako nga po, maayos na ang lahat. Basta ba ay mananahimik ka? Nanginginig si Elena. Kung sasabihin ko sino ang maniniwala sa akin, si Marco o si nanay o ang angkan na ito, pag-isipan mo ng mabuti. Kung magsasalita ka, mawawala ang lahat sa iyo at ako, wala na rin akong mawawala maliban sa inosenteng bata. Umalis ito. Si Elena naman ay nakaupo ng tahimik na parang estatwa. Sa kanyang puso ang bagyo ay lumampas na sa hangganan. Ngunit alam niya na mula sa sandaling ito kailangan niyang lumaban, hindi para sa sarili niya kundi para sa inosenteng bata na lumalaki sa kanyang sinapupunan. Mula nang ipahayag ang pagbubuntis, ang kapaligiran sa bahay ay tila nagbago ng lubusan. Si Mang Richardo ay laging nakangiti ng may kasiyahan saan man siya pumunta. Tuwing nakikipag-usap sa kapitbahay, ipinagmamalaki niya malapit nang magkaroon ng unang apo ang aming pamilya. At ang aking manugang ay napakabait, hindi na kailangan sabihin, naiintindihan niya ang lahat. Si Aling Nena naman ay nagsimulang maging masayahin. Nag-aasikaso siyang ng bawat kainan, pinapaalalahanan si Elena na uminom ng gatas, magpahinga at paminsan-minsan ay bumibili pa ng malibro tungkol
sa pagbubuntis at ibinibigay sa kanyang manugang ngunit paminsan-minsan ay may kakaibang kislap sa kanyang mata na parang may isang bagay na hindi pa rin nakakapaniwala sa kanya. Nabuhay si Elena sa gitna ng mga pagbati sa gitna ng maasikasong pag-alaga ngunit pakiramdam niya ay nakakulong siya sa isang salaming hawla. Ang bawat tingin bawat kilos sa paligid niya ay tila sumusubaybay sa kanya bawat minuto. Ngunit ang pinaka-nakakatakot ay hindi ang pag-aalala ng kanyang biyanang babae o ang sobrang kasiglahan ng pamilya kundi si Mang Ricardo na nagsimulang kontrolin ang lahat ng kanyang ginagawa. Dati si Elena ay maaring pumunta sa palengke sa botika sa bahay ng kanyang kaibigan ng mag-isa ngunit ngayon kapag siya ay lumabas ng gate agad na magtatanong si Mang Ricardo saan ka pupunta malayo ba bakit hindi mo sinabi na ihatid kita. Minsan sinikap niyang pumunta sa computer shop upang magpadala na aplikasyon para sa trabaho bilang accountant umaasa na makakakuha na accounting pera para sa kinabukasan. Ngunit bago pa niya mapindot ang send lumitaw si Mang Ricardo sa kanyang likuran. Mag-apply ka ng trabaho, sabi ko na ngayon ay pinakamabuti na magpahinga ang trabaho ay alagaan ko pagkatapos mong manganak. Mahinahon ang boses nito ngunit malalim ang tingin hindi nagbabanta kundi nagutos sa pamamagitan ng pagpapanggap na nag-aalala. Nang gabing iyon dinalhan siya nito ng passbook. Ito ang parang inilaan ko para sa apo halos 300,000 magbibigay pa ako bawat buwan. Magpahinga ka lang sa bahay. Kung mas kaunting alam nga babae sa labas mas mabuti. Tiningnan ni Elena ang passbook ng lalamig ang kanyang puso. Naintindihan niya na hindi ito pag-aalala ito ay tanikala. Ang mapagduduwal ay parami ng parami. Pagdating ng gabi nagigising siya sa tunongang, ulan sa tunongang hangin at samnga anino sa kanyang isip na hindi niya mabura. Napanaginipan niya na yakap ang kanyang anak at tumatakas sa gabi sa likuran niya ay ang anino ng isang lalaking humahabol na kangiti ng nakakatakot. Isang gabi itinago niya ang kanyang mukha sa unan at humagulgol bumulong anak patawarin mo ako hindi ko kayang pumili kung kanino ka ipapanganak ngunit nangangako ako na poprotektahan kita hanggang sa huli. Nagsimula siyang magsulat ng diary araw-araw isinusulat ang bawat maliit na detalye, bawat kilos, bawat tingin ni Mang Ricardo. Hindi na iyon takot kundi isang tahimik na plano na makaroon ng ebidensya kahit hindi pa nangahas na ibigay sa kahit sino. Isang hapon habang wala si Mang Ricardo, kumatok si Aling Nena sa kanyang kwarto at dinalhan si Elena ang isang mangkok ng gulaman. Matagal siyang umupo at hindi nakita si Elena na gumalaw. Saka dahan-dahang nagsalita tanungin kita, nang tapat anak napansin mo ba nakakaiba si tatay nitong mga nakaraang araw nagulat si Elena muntik nang matapon ang mangkok. Opo nanay. Bakit po ninyo na itatanong hindi siya direktang sumagot huminga lang ng malalim na kasama ko na siya ng ilang dekada. May mga bagay na hindi na kailangan sabihin nararamdaman mo na kinagat ni Elena ang kanyang labi. Ang tanong na iyon ay parang isang sina ng liwanag na tumagos sa kanyang kaluluwa na madilim na parang langit bago ang bagyo. Tiningnan niya ang kanyang biyanang babae ang babaeng tila tahimik sa loob matagal na panahon ngunit ngayon ay siya lang ang nakakita na may mali. Nang gabing iyon inilabas ni Elena ang diary inilagay sa isang sobra at idinikit sinulatan sa labas kung may mangyari basahin ang lahat ng ito. Isiniksik niya ito sa ilalim na kanyang cabinet sa lugar na mahahanap lang kapag naglilinis ng bahay. Dahil alam niya na ang kapayapaan sa ngayon ay panandalian lang ang bagyo ay maaring dumating anumang oras. Halos 2 buwan na ang lumipas mula ng matuklasan ni Elena na buntis siya. Ang kanyang tiyan ay nagsimulang bahagyang umbo sapat na upang hindi maitago ng masikip na damit. Bawat umaga sinasabihan siya ni Aling Nena magsuot ka ng maluwag anak para comfortable. Sa unang ilang buwan ng pagbubuntis ay madalas mainitin ang ulo ngunit kailangan mong alagaan ang iyong katawan para sa pag-unlad ng apo. Nagbago rin si Mang Ricardo ngunit sa kabaliktaran. Hindi na siya nagpapakita ng alangan tulad ng dati sa halip ay lalong nagpapanggap na pag-ari niya pa rin ito. Tuwing wala si Aling Nena nakahanap ito ngang dahilan upang umakyat sa itaas. Minsan upang tingnan kung kumakain siya, minsan upang tingnan kung may kailangan siya ang paraan ng pagkatok. Nito sa kanyang kwarto ay hindi na pagalang kundi pagbabantay. Isang tanghali mainit ang panahon umupo si Elena sa kanyang kwarto binuksan ang bintana para lumamig at narinig niya ang tawag ni Mang Ricardo nakainom ka na ba? Nang tubig anak gusto mo bang? Dalhan kita ng juice mabilis siyang sumagot. Mayroon na po ako tatay. Ngunit hindi panag. 3 minuto narinig na ang mayapa. Bumukas ang pinto pumasok si Mang Ricardo, hawak ang isang baso ng inumin.
Ito sariwang orange juice bagong piga ng nanay mo, inumin mo para lumamig ang atay mo. Tinanggap niya ang baso ngang inumin, hindi nangahas na tumingin ng diretso. Umupo si Mang Ricardo sa gilid ng kama, inilapak ang kamay sa kanyang balikat. Sobra kang payat, kailangan ng malakas na inang sanggol para lumaki ng maayos. Tumayo si Elena, ako magsi-CR lang po ako. Tumakbo siya palabas, iniwan si Mang Ricardo na nakaupo doon, nakagat ang labi. May kislap ng inis sa kanyang mamata. Hindi na siya nagtatago kundi isang lalaking nakaramdam na hinahamon ang kanyang karapatang pagmamayari. Nang gabing iyon hindi makatulog si Elena. Lumabas siya sa balkonahe, hawak ang telepono. Ilang gabi na niyang balak tawagan si Marco ngunit humihinto siya. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Kung sasabihin niya ano ang naghihintay sa kanya. Diborsyo, palayasin sa bahay, magkaroon ng masamang reputasyon habang buhay na isang manugang na lumabag sa moralidad. O mas malala pa, ang bata sa kanyang sinapupunan ay ituturing na isang halimaw nga tao. Napadepresya, minsan ay naisip niyang uminom ngamot para ipaabot ngunit umiyak siya kapag inilalagay ang kanyang kamay sa tiyan. Anak, patawarin mo ako, napakaduwag ko. Kinabukasan isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Nagliligpit si Elena ng resibo sa sala nang nahulog ang isang medical certificate ng pagbubuntis. Aksidenteng pinulot ito ni Aling Nena. Tiningnan niya ang petsa ng check-up at kumunot ang nu. Bakit ito ang petsa? Noong nakaraang buwan si Marco ay umalis para magtrabaho noong kalagitnaan ng Marso. Nagulat si Elena, naging puting-puti ang kanyang mukha. Nagpa-check up lang po ako ulit para mas sigurado. Ngunit walang sinabi si Aling Nena, tahimik lang siyang pumasok sa kusina. Nang hapong iyon narinig ni Elena na tinawagan niya ang kanyang asawa. Marco, sigurado ka ba na hindi pa buntis ang iyong manugang nung umalis ka? Nagtatanong lang ako. Nakatayo si Elena na parang patay sa likod ng pinto, kumakabog ang puso. Dapat ay natuwa siya na may nagsisimula ng maginala ngunit natatakot siya, natatakot na mabunyag ang katotohanan nang masyadong maaga nang walang sinuman ang nakakampi sa kanya. Nang gabing iyon nakaupo si Elena sa harap ng kanyang dressing table, binuksan ang sobrang diary na sinulat niya. Nagdagdag siya ng isang bagong pahina. Kung balang araw ay itanong mo kung sino ang iyong ama, ang masasabi ko lang ay ang iyong ama ay isang tao na hindi ko pinili. Ngunit anak, mahal kita dahil ikaw ang buhay na kailangan kong protektahan sa lahat ng halaga. Pagkatapos ay nilukot niya ito at inilagay sa tabi nga isang maliit na USB kung saan mayroon siyang recording ng boses ni Mang Ricardo noong pumasok ito sa kwarto niya. Lihim niyang nirecord iyon sa telepono na inilagay sa ilalim ng unan. Kahit hindi malinaw ang tunog, sapat na iyon upang patunayan na hindi siya nag-iilusyon. Alam niya na malapit na ang araw ngang paharap sa katotohanan. Pagkatapos ng maikling tawag ni Aling Nena kay Marco, nagsimulang magbago si Aling Nena. Nanatili siyang babae na madalas nasa kusina tahimik at nagtitiis, ngunit napansin ni Elena na ang kanyang biyanang babae ay biglang lumilitaw sa tamang oras. Tuwing umaakyat si Mang Ricardo sa kanyang kwarto, lumalabas ito sa balkonahe o dumadaan sa pasilyo. Minsan na kunwari itong nakwawalis sa bakuran sa mismong oras na dinala ni Mang Ricardo ang tubig at kakatok sa pinto ng kanyang manugang. Walang nagsasalita, walang nagtatanong. Ngunit sa katahimikan na iyon naramdaman ni Elena ang isang bagay, alam ngang kanyang biyanang babae at tahimik itong nagmamasid. Nang hapong iyon umuulan ng mahina, umupo si Elena at nagtiklop ng damit sa kwarto nang marinig niya ang mahinang tunog ng pagbukas ng pinto. Hindi si Mang Ricardo kundi si Aling Nena. Nanay, pwede bang umupo ako saglit sa iyo? Tumango si Elena, medyo nagalangan. Umupo ito sa gilid ng kamahawak ang isang manipis na tuwalya at pinaglaruan. Ang kanyang tingin ay hindi direktang nakatingin sa kanyang manugang kundi sa bintana kung saan ang ilaw ng ulan ay malabo sa kurtina. Nung bagong kasal ako, abala rin si tatay mo. Ang manirahan sa bahay kasama ang biyenan ko, ang lolo ni Marco, ay hindi madali. Tumingala si Elena, parang huminto ang kanyang puso. Patuloy itong nagsasalita na parang nakukuwento ng ibang tao. May mga bagay na walang sinuman ang maniniwala, walang sinuman ang gustong maniwala. Dahil kung maniniwala ka, kailangan mong pumili. At ang mga babae tulad ko na buong buhay na nagtiis ay wala ng ibang pagpipilian. Tahimik. Pagkatapos ay lumingon ito at tiningnan si Elena sa mata at mahinang nagtanong, hindi mo kailangan sagutin ako. Gusto ko lang malaman ang isang bagay, kung may mangyari, mayroon ka bang ebidensya? Napatulala si Elena.
Maya-maya tumayo siya, tahimik na binuksan ang drawer, kinuha ang sobre-eng diary at ang maliit na USB at inilagay sa harap ni Aling Nena. Hindi niya binuksan, tumango lang ito ng napakabagal. Naintindihan ko, ingatan mo ng mabuti, huwag mong ipamigay kanino man, hanggang sa hindi na kayang manahimik. Pagkatapos ay tumayo ito, lumabas sa pinto ng hindi lumilingon. Mula sa likuran mahina siyang tinawag ni Elena, nanginginig ang boses. Nanay, galit po ba kayo sa akin? Huminto ito, hindi lumingon, ngunit sa unang pagkakataon naging malambot ang boses nito. Hindi galit lang ako sa taong nagpaganap ng ganong bagay. Nang gabing iyon nanaginip si Elena. Sa panaginip nakita niya ang kanyang sarili na nakagapos sa isang madilim na kwarto. Sa isang banda ay si Mang Ricardo, napapalapit sa kabilang banda ay isang nakakasilaw na pinto kung saan nakatayo ang kanyang biyenang babae, ngunit hindi pumapasok. Sumigaw siya, nanay, tulungan niyo po ako, ngunit nakatayo lang ito doon, hawak ang kanyang dibdib, umagos ang luha na parang siya mismo ay nakagapos ng isang hindi nakikitang lubid. Nagising si Elena, kumakabog ang puso. Inilagay niya ang kanyang kamay sa tiyan at mahina siyang bumulong, hindi ko nahahayaan na saktan ka kahit sino, nangako ako. Ngunit kinabukasan muling lumapit si Mang Ricardo. Nagbabalat siya ng prutas sa kusina. Nang lumapit ito, kunwariye kukuha ng cutting board, ngunit lumapit sa kanyang likuran. Mahina ang boses nito, napanaginipan kita kagabi, ang ganda mo. Kinilabutan si Elena, lumingon siya at sumigaw, umalis ka. Ang ingay ay nagdulot upang bumaba si Aling Nena mula sa itaas. Ano ang nangyayari? Napatulala si Elena. Si Mang Ricardo naman ay kalmado. Sinabi ko lang na sobrang kapal ngang balat ng mangga, sayang. Walang sinabi si Aling Nena, ngunit mula nun ay laging lumilitaw ito sa maganitong pagkakataon. Naintindihan ni Elena na hindi na napapabaya ang kanyang biyenang babae. Kasabay nito ipinahaya ni Marco na uuwi siya ng mas maaga kaysa sa plano sa loob ng 3 linggo. Ang balitang ito ay nakdulot ng pakabagaba sa buong pamilya. Ngunit si Elena lang ang nakakaalam na ang pag-uwi na iyon ay hindi lang muling pagsasama-sama, kundi ang hudyat ng pagtatapos ng mga araw ng katahimikan. Nagsimula siyang magbilang ng mga araw. Bawat gabi ay nagsusulat siya sa diary, nakahanda na mga sasabihin, nakahanda na ang kanyang sarili. Dahil alam niya na sasabihin ang lahat o malulunod siya. Nang hapon ng Sabado, huminto ang isang puting sasakyan sa harap ng gate ng bahay. Ang matangkat na lalaki na mukhang nangayayat ay bumaba sa sasakyan na may pagod na mukha, ngunit may kislap ng pag-asa. Iyon si Marco, ang asawa ni Elena. Pagkatapos ng halos 5 buwan na tuloy-tuloy na pagtatrabaho sa malayo, sa wakas ay umuwi. Ang boses ni Aling Nena ay umalingaw-ngaw sa kusina. Umuwi na siya, tulungan mo siyang dalhin ang kanyang maleta, Ricardo. Napatulala si Elena sa kanyang kwarto, ang kanyang kamay na naktitiklop ng kamiseta ng kanyang asawa ay biglang nanigas. Alam niyang darating ang sandaling ito, ngunit hindi pa siya handa. Hindi dahil sa hindi na niya mahal ang kanyang asawa, kundi dahil sa takot na kapag tiningnan siya nito sa mata, makikita niya ang katotohanan. Pagpasok sa bahay, nagulat si Marco nang makita ang kanyang asawa. Pumayat ka, Elena, ngunit yumuko siya, dahan-dahang inilagay ang kanyang kamay sa bahagyang umbok na tiyan. Buntis ka nga, pilit nang umiti si Elena, tumango, hindi nangahas magsalita. Lumabas si Mang Ricardo mula sa loob ng bahay. Masigla, umuwi ka sa tamang oras, balako pa naman dalhin ang asawa mo sa doktor ulit para maghanda sa gitnang yugto ng pagbubuntis. Ngayon na narito ka, wala na akong aalalahanin. Tahimik si Aling Nena sa likuran. Nakatinginan ang mga mata niya at ni Elena, isang maikling tingin ngunit malalim na parang isang mensahe. Manatiling kalmado, huwag magmadali. Nang gabing iyon, ng muling pagsasama, sinikap ng lahat na maging masaya. Nagkwento si Marco tungkol sa bagong proyekto sa malamig na hangin sa kabundukan, sa simpleng pagkain na mga manggagawa. Ngumiti si Elena, ngunit masakit ang kanyang puso. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa harap ng 3 tao na nakaupo sa paligid ng mesa. Bawat isa ay may ibang mukha at ibang papel. Pagkatapos ng hapunan, ng makatapos na ang lahat sa kanilang makwarto, niyakap ni Marco si Elena ng mahigpit sa kwartong dati nilang makasama. Inilagay niya ang kanyang kamay sa tiyan nito at bumulong, nahirapan ka, mahal. Kasalanan ko na iniwan kitang mag-isa sa bahay ng matagal. Natihil si Elena, umagos ang luha, ngunit tumalikod siya. Okay lang po ako. Medyo pagod lang po. Idinikit niya ang kanyang pisngi sa pisngi nito, hindi napansin na nanginginig siya. Nang gabing iyon hindi nakatulog si Elena.
Humiga siya sa tabi ng kanyang asawa ang lalaking inakala niyang pinakaligtas, na lugar ngayon ay naging salamin ng katotohanan na hindi pa niya nangahas na harapin. Binuksan niya ang telepono, nag-scroll sa recording at pagkatapos ay pinatay ito. Sumindi ang screen na may mensaheng hindi pa naipadala. Marco, kailangan kong sabihin sa iyo ito. Pagkatapos ay binura ulit. Kinabukasan inaya siya ni Marco na magpa-general check-up. Bala ni Elena na tumanggi ngunit tumango siya. Alam niya na hindi na matatago ang lahat, buo man ang katotohanan o bahagi lang nito. Sa ultrasound room tinanong ng doktor ang petsa ng huling regla. Tiningnan ni Elena si Marco, tumango ito at sinabing sabihin mo mahal para matantiyaeng doktor ang edad ng sanggol. Yumuko si Elena, mahina ang boses, hindi ko po matandaan ng eksakto. Siguro po bandang unang linggo ng Mayo. Tumango ang doktor at nagsulat. Nang lumabas sila biglang nagtanong si Marco, ngunit umalis na ako para sa proyekto nong unang linggo ng Mayo. Tahimik si Elena ngang 1 segundo, 2 segundo at pagkatapos ay pilit na ngumiti. Baka nakamali lang ako o baka kalagitnaan ng buwan. Wala na siyang sinabing anuman, ngunit mula sa tingin ni Elena alam niya na naitanim na ang binhingang pagdududa. Pagdating sa bahay nagsimulang magtanong si Marco ngang maliliit na bagay, nung umalis ako lagi ka bang nasa bahay? May bumisita ba, may espesyal ba na pag-alaga sina tatay at nanay sa iyo? Walang gana siyang sumagot, umiwas. Nang gabing iyon pagkahiga niya sa kama, narinig niya ang pag-usap ni Mang Ricardo sa telepono sa ibaba ng bahay. Mahina ang boses nito ngunit narinig pa rin sa siwang ng pinto. Umuwi na siya, wala pa siyang sinasabi. Ngunit kakaiba si Elena nitong nakaraang araw. Hindi na siya takot tulad ng dati. Napatulala si Elena. Kinabukasan inilagay ni Aling Nena ang isang maliit na bag sa mesa sa kusina. Walang nakapansin, ngunit pagkatapos kumain ni Marco, mahina siyang nagsalita, ito ang medical certificates ni Elena, pati na rin ang maluma. Nagulat si Marco, bakit po ninyo itinago, nanay? Hindi ko balak ibigay, ngunit mukha siyang kakaiba. Binuksan ni Marco ang isang ultrasound paper na may petsang Mayo 5. Kumunot ang kanyang mata at tahimik niyang inilagay sa kanyang bulsa. Nang hapong iyon, habang si Elena ay nag-isa sa rooftop na nagpapatuyo ang damit, lumapit si Marco, inilagay ang kanyang kamay sa kanyang balikat. Hindi mainit tulad ang kahapon kundi mabigat. May gusto ka bang sabihin sa akin? Lumingon si Elena, nakatinginan ang kanilang mata, kumabog ng mabilis ang kanyang puso. Sa sandaling iyon naiintindihan niya na bumubukas na ang pintong katotohanan. Kung hindi niya tatawiran, mawawala ang lahat sa kanya. Pagkatapos ng tanong ni Marco kagabi, hindi nakatulog si Elena. Nakatayo siya sa harap ng pinto ng kwarto, hawak ang USB. Kailangan lang isa pang tanong, isa pang matatak na tingin at ibubunyak niya ibibigay sa kanya ang lahat ng itinago niya sa loob ng matagal na panahon. Ngunit hindi na nagtanong si Marco. Humiga lang siya na nakatagilit, nakaharap sa dingding, tahimik. Ang katahimikan na iyon ay lalong nagdulot ng gulat kay Elena. Hindi niya alam kung binibigyan siya nito en pagkakataon o tahimik na naghahanda ng isang bagay sa kanyang isip. Kinabukasan nang makapunta na ang lahat sa palengke, lihim na tinawagan ni Elena ang tanging pangalan na naisip niya sa sandaling iyon. Si Tuy, ang matalik na kaibigan niya mula high school sa probinsya, ang taong muntik na niyang sabihan ng lahat ngunit naging tahimik. Hello Elena, 2 salita lang iyon, ngunit umiyak na si Elena. Hindi ko na kayang itago. Ano ang nangyayari? Sabihin mo lang, makikini ako. Kinuha ni Elena ang lahat ng kanyang tapang. Sa loob ng 1 oras ikinuwento niya ang lahat mula sa unang tingin ni Mang Ricardo. Hanggang sa gabing iyon, ang ulan at ang pagbubuntis na walang nangahas na aminin. Sa kabilang linya, hindi sumingit si Tuy, tahimik lang na parang walang hininga. Maya-maya mahina lang sinabi ni Tuy, hindi ko akalain na ganon kakalakas Elena. Kung ako sa iyo, sigurado akong namatay na ako matagal na. Hindi ako malakas, natatakot lang ako. Kung mananahimik pa ako, magiging isang nakasala ako sa sarili kong anak. Huminto si Tuy ang 1 saglit. Elena, hindi ako malapit upang matulungan ka, ngunit kailangan mong maniwala sa isang bagay, hindi ikaw ang nakamali, hindi ikaw ang dapat magbayad. Pinatay ni Elena ang telepono. Iyon ang unang pag-usap na sinabi niya, ang katotohanan sa pamamagitan ng bibig, hindi sa diary, hindi sa tingin o sa mga pahiwatig. At nakakagulat, pagkatapos ng tawag na iyon, pakiramdam niya ay mas madali siyang huminga. Alam niya na kung nangahas siyang magsalita, nang isang beses mangangahas din siyang magsalita sa pangalawang pagkakataon, sa pangatlong pagkakataon, at sa pinakamahalagang pagkakataon. Nang gabing iyon, gabi na umuwi si Marco,
Walang masyadong sinabi, umupo lang at kumain at tahimik na umakyat sa kwarto. Walang sinabi si Elena ngunit inihanda na niya ang isang papel at inilagay sa bulsa ng jacket ng kanyang asawa. Nakasulat doon, kung gusto mong malaman ang katotohanan, huwag mo akong tanungin agad. Sasabihin ko ngunit kailangan ko pa ngang isang araw. Pakiusap, huwag mo akong pilitin dahil hindi ko na kaya. Kinabukasan hindi binanggit ni Marco ang papel ngunit kakaiba ang tingin niya. Hindi na ang tingin ng isang masiglang asawa kundi ang tingin ng isang taong nagsisimula ng kanyang sariling investigasyon. Ang isang taong alam na nasa harap niya ay isang sugat na naghihintay na tanggalin ang unang layer. Nang hapong iyon muling lumitaw si Mang Ricardo sa harap ng kwarto ni Elena nang wala ang iba sa bahay. Nagpapahinga siya nang marinig niya ang katok. Elena, anak, buksan mo ang pinto, may gusto akong sabihin. Mahigpit niyang hinawakan ang unan, hindi sumagot. Nagpatuloy ito. Alam kong nagdadalawang isip ka ngunit kailangan mong pag-isipan ng mabuti. Kung magsasalita ka walang maniniwala sa iyo, maawa lang ang mataw sa bata at tatalikuran ka. Pareho pa rin ang tono, nagbabanta at naglalambing. Ngunit sa pagkakataong ito tumayo si Elena, lumapit sa pinto, matigas ang boses, umalis ka sa akin. Hindi na ako ang dating ako, ilang buwan na ang nakalipas. Handa na ako sa lahat. Ano ang balak mong gawin? Sasabihin ko ang lahat ng katotohanan. Oras na. Tahimik si Mang Ricardo. Maya-maya narinig ang mayapa nito na umatras, hindi nagmamadali ngunit medyo natataranta. Nang gabing iyon binuksan ni Elena ang diary at sinulat ang huling pangungusap, bukas ay malalaya na ako. Impyerno man o liwanag, isa sa makita. Hindi na ako tatakas. Nang hapon ng Sabado, kulay abo ang langit na parang ang puso ni Elena. Walang ulan, walang araw, hangin lang. Humahaginit ang hangin sa bakuran na nagpapagalaw sa kurtina sa balkonahe na bumabangga sa salamin. Maaga umuwi si Marco kaysa sa karaniwan. Hindi niya tinawagan ang kanyang asawa, hindi pumasok sa kwarto, umupo lang siya ng tahimik sa working table. Sa ikalawang palapag binuksan ang laptop, may tinitignan. Nakatayo si Elena sa likod ng pinto, hawak ang USB sa kanyang palad, umagos ang pawis sa kanyang likod. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya na wala na siyang takas. Kung hindi siya magsasalita ngayon, hindi na siya makakapagsalita kailanman. Mga alas 7 ng gabi, pagkatapos ng hapunan na tahimik ang lahat na parang may namamatay sa loob, mahina siyang kumatok sa pinto ng working room ni Marco. Marco, gusto kong mag-usap tayo. Hindi siya tiningnan ni Marco ngunit sapat na ang kalmado niyang boses upang kilabutan siya. Nakikinig ako. Pumasok si Elena, inilagay ang USB sa mesa. Nandito ang lahat ng hindi ko kayang sabihin sa loob ng 5 buwan. Kinuha niya ito nang walang sinasabi, isinaksak sa laptop. Sa screen ay lumitaw ang isang folder na may nakasulat na para sa taong pinakatiwalaan ko dati, kung saan mayroong isang audio file, ilang scan ng diary, ilang larawan ng check-up. Sa pagbubuntis ang araw na umalis siya sa bahay at ilang maliit na papel na may nakasulat na kasaysayan ng mga kahina-hinalang kilos ni Mang Ricardo. Pindutin ang play sa audio file. Ang boses ni Mang Ricardo ay umalingaw, malalim at nakakatakot, halo-halo ng ilang malalabong salita. Basta mananahimik ka, ako na ang bahala sa lahat. Mahal talaga kita, anak, nangyari na ang lahat. Walang sinabi si Marco, pinakinggan niya hanggang sa matapos. Unti-unting namula ang kanyang mga mata, mahigpit na nakakagat ang kanyang ngipin. Alam kong hindi ka panipaniwala ito. Balak ko nang mamatay, balak kong ipalaglag ang bata, balak kong tumakas. Ngunit naisip ko kung hindi ko ipapanatili ang bata, ang magiging nakasala sa huli ay ako pa rin. Gusto kong malaman mo, hindi ko ginusto, walang isang minuto na pinili ko ito. Umiyak si Elena. Tumayo si Marco. Malakas niyang pinalo ang mesa. Bakit hindi mo sinabi agad? Bakit mo hinayaan na mag-isa kang magtiis sa loob ng matagal na panahon? Dahil natakot ako. Natakot ako na hindi ka maniniwala. Natakot ako na pipiliin mo ang pamilya kaysa sa akin. Lumapit siya at mahigpit siyang niyakap. Sa unang pagkakataon, pagkatapos ng ilang buwan, yumakap si Elena sa balikat ng kanyang asawa, humagulgol na parang bata. Hinagot siya nito sa likod, nanginginig ang mga kamay. Patawarin mo ako, marami akong patawad. Wala ako sa tabi mo sa tamang oras, dapat ay pinrotektahan kita. Paano ko mapapatawad ang sarili ko? Sumigaw siya sa gitna ng luha. Hindi ko kailangan ng kapatawaran ng kahit sino. Kailangan ko lang na maniwala ka sa akin. Kailangan ko lang na tingnan mo ako ng diretso ng walang pagdududa. Sa sandaling iyon, itinula ni Aling Nena ang pinto at pumasok, hawa ang isang bungkos ng papel na ang lumang diary na ibinigay ni Elena sa kanya.
Marco anak sa tingin ko kailangan mo pa ring basahin ito. Upang malaman mo na ang katahimikan ng nanay sa lahat ng panahong iyon ay dahil sa dati tulad din ako ni Elena isang taong pinipigilan ng kanyang asawa at tinatakpan ng pangalan ng pamilya. Lumingon si Marco, napatulala. Tiningnan niya ang kanyang anak umagos ang luha. Ikaw lang sa bahay na ito ang makakagawa ng tamang bagay. Huwag mong hayaan ang iyong asawa na maging anino tulad ko sa loop ng ilang dekada. Tahimik ang kwarto ngunit ang katotohanan ay umalingaw na parang kulok sa gitna ng maliwanag na araw. Mahigpit na hinawakan ni Marco ang kanyang kamay, lumalim ang boses nito. Sapat na ang lahat ng ibinigay mo para magay ng reklamo. Tumango si Elena, ayaw kong palakihin, gusto ko lang na dalhin mo ako palayo sa lugar na ito. Huwag mong hayaan ang aking anak na lumaki sa bahay na may ganyang lolo. Tumango si Marco, sige, ngunit bago tayo umalis paikutan ko siya. Hindi ko hahayaan na saktan ang aking asawa at mabuhay ng payapa. Nang gabing iyon payapa ang tulog ni Elena sa unang pagkakataon pagkatapos ng ilang buwan sa yakap ni Marco. Hindi na ang asawang malayo kundi isang tunay na katuwang, Inilagay niya ang kanyang kamay sa tiyan, dahan-dahang sinipa ang bata, bumulong siya, nakikita mo hindi na tayo nag-iisa. Kinabukasan mas tahimik ang tatlong palapag na bahay kaysa sa karaniwan. Ngunit sa likod ng katahimikan na iyon ay isang bagyo na unti-unting nabubuo. Maaga gumising si Elena, naghanda siya na musal personal na nagluto ng paboritong ulam ni Marco na adobo. Ang ulam na ginawa niya noong bagong kasal sila. Walang masyadong sinabi, tiningnan lang niya ito nang may malambing na tingin. Sa unang pagkakataon pagkatapos nga ilang buwan, lumabas si Aling Nena mula sa kwarto, hindi rin nagulat nang makita na nagbago na ang kapaligiran. Alam niya mula kagabi na hindi na magiging tulad ng dati ang lahat. Si Mang Ricardo ang huling lumabas, plansado ang kamiseta, marangal ang tindig tulad ng dati. Umupo siya sa mesa at tumango, kumpleto tayo ngayon sa almusal, bihira iyan. Yumuko si Elena, tahimik na kumuha ang gulay para sa kanyang asawa. Hindi ngumiti si Marco, walang sinabi. Sinimulang magsalita ni Mang Ricardo. Ngayon ay may meeting ako, sasamahan ng mga retirado sa barangay. Elena, magpahinga ka lang sa bahay, huwag kalimutan uminom ng supplement. Inilapag ni Marco ang kanyang chopsticks, kalmado ang boses ngunit malamig na parang yelo. Huwag muna po kayong alis. Ngayon po ay may gusto akong linawin sa bahay na ito. Tumigil si Mang Ricardo, bahagyang sumilip kay Elena at pagkatapos ay tumingin sa kanyang asawa. Ang kanyang mukha ay nanatili sa kalmado niyang anyo ngunit nagsimula ng manigas ang kanyang gulugot. Ano ang nangyayari tungkol sa asawa ko? At sa iyo, ano ang kinalaman ko? Kinuha ni Marco sa kanyang bulsa ang USB at inilagay sa mesa, kalmado pa rin ang salobin. Dito ay may audio recording ng pag-usap niyo ni Elena kasama ang buong diary, medical certificates ng pagbubuntis, ebidensya ng oras. Gusto niyo bang i-play ko para marinig ng buong pamilya? Parang nanigas ang hangin sa kwarto. Inilapa ni Aling Nena ang kutsara. Mahigpit na kinuyom ni Elena ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa. Ngumiti ng pilit si Mang Ricardo ngunit nagsimula ng manginig ang kanyang mata. Nagdududa ka sa tatay mo? Hindi pagdududa, kumpirmasyon. Inabuso niyo po ang pagkakataon na wala ako para saktan ang asawa ko. Ngayon ay ginagamit niyo ang katahimikan at ang pangalan ng pamilya upang busalan siya. Sa tingin niyo matatago niyo iyan habang buhay? Tumayo si Mang Ricardo, tumaas ang boses. Ano ang sinasabi mo? Nababaliw ka na ba? Tumayo rin si Marco, malakas na pinalo ang mesa. Baliw, ikaw ang baliw. Isang ama na nagpapanggap na marangal, laging nagsasalita tungkol sa moralidad ngunit sa huli ay isang masamang tao. Nangangahas ka, mula ngayon po protektahan ko ang aking asawa sa lahat ng aking makakaya. Hindi ko na kailangan ang huwat na pangalan ng pamilya na ito. Tahimik ang buong pamilya. Nakaupo si Elena, namumula ang mata ngunit nakataas ang kanyang ulo. Tahimik namang pinunasan ni Aling Nena ang kanyang luha. Walang pumigil, walang kumampi. Dahil sa unang pagkakataon ang lahat ng sinabi ay tama at ang lahat ng maskara ay nahulog. Umurong si Mang Ricardo ng isang hagbang, humihinga ng malalim ang kanyang dibdib. Tiningnan niya ang bawat isa, umaasa na makakahanap ng isang tingin na kakampi ngunit wala. Maging ang kanyang asawa na matagal ng tahimik dahil sa takot ay hindi na siya tiningnan tulad ng dati. Ano ang balak mong gawin? Tanong ni Mang Ricardo. Sa harap mo aalis kami sa bahay na ito. Dadalhin ko si Elena sa ibang lugar. Ang bata ay lalaki nang hindi tatawag sa isang tulad mo na lolo. Matatak na sinabi ni Marco.
Nangangahas kang dalhin siya palayo sa bahay na ito, hindi na kailanman naging tahanan ito, tatay. Tumalikod si Marco, mahigpit na hawak ang kamay ni Elena. Sa pagkakataong ito, hindi sa dilim kundi sa sikat ng araw. Nang hapong iyon nag-impake ang mag-asawa, walang sinabi kanino man. Bago lumabas ng pinto, lumingon si Elena sa bahay, ang dating pangarap niya. Ang pangarap na iyon ay nawasak na ngayon, ngunit mula sa mga piraso natakpuan niya ang kanyang sarili. Sa sulok ngang hagdanan, tahimik na tiningnan ni Aling Nena ang kanilang pag-alis. Hindi niya sila pinigilan, lumapit lang siya at inilagay sa kamay ni Marco ang isang passbook ng savings ng ina. Dalhin mo ito at gamitin para sa iyong apo. Niyakap ni Marco ang kanyang ina na tihil, nanay, patawarin mo ako. Patawad dahil hindi ko nakita kung paano ka nabuhay sa loob ng maraming taon. Ngumiti ng bahagya si Aling Nena. Hindi pa huli, anak. Umalis na kayo, huwag mong hayaan ang ibang babae na mamuhay tulad ko. Sumara ang gate, umupo si Mang Richardo sa bakuran, puting-puti ang mukha. Wala nang kumakampi sa kanya. Si Elena naman sa unang pagkakataon pagkatapos ngang ilang buwan lumabas sa gate ngang bahay ngang kanyang biyenan na may tinding ngang isang taong pinalaya. Ang maliit na apartment sa isang eskinita sa bayan ay simple ngunit mainit-init, ang unang lugar kung saan tunay na naramdaman ni Elena na siya ay kabilang pagkatapos ngang maraming araw na nabuhay sa isang pamilya na puno kasinungalingan. Lumang pader, umikot na fan. Ang banyo ay kasya lang sa isang tao. Ngunit para kay Elena, iyon ay isang paraiso kung saan wala nang nakakasilip na tingin, wala nang kakatok sa pinto sa gabi, wala nang kasuklam-suklam na hininga na humahampas sa kanyang likod tuwing mag-isa siya sa kusina. Nagbalik si Marco sa kanyang trabaho bilang civil engineer sa isang maliit na kumpanya ng konstruksyon sa bayan. Hindi mataas ang sahod ngunit stable. Nagsimulang mag-aral si Elena ng online selling sa bahay, tumatanggap ng mga sideline tulad ng pagtitiklop ng sobre para kumita ng kaunting pera para sa pagbubuntis. Mahirap ang buhay ngunit sa kanyang puso ay magaan ang pakiramdam niya. Inilalagay niya ang kanyang kamay sa tiyan bawat gabi at bumubulong, mabubuhay tayo, hindi na kailangan ng awa ng kahit sino, hindi na kailangan yumuko sa kahit sino. Ngunit sa kabilang banda sa 3 palapag na bahay na dating ipinagmamalaki ng buong angkan ng Santos, nagsimulang mawalan ng lugar ang isang tao. Si Mang Ricardo, ang lalaking dating pinagkakatiwalaan ng marami dahil sa kanyang husay sa pananalita at reputasyon ng pamilya, ngayon ay nabubuhay sa isang malamig na kapaligiran. Nabalitaan ng mga kamag-anak na umalis si Elena. Sa una ay may pagdududa, ngunit pagkatapos ay aksidenteng narinig ng isang pamangkin ang isang audio recording na lihim na ibinahagi ni Marco sa ilang kamag-anak. At doon nagsimulang kumalat ang sismis. Sa mga pulong ng angkan nagsimulang iwasan na mataw ang tingin ni Mang Ricardo. Mayroon pang ang napapahiwatig sa panahon ngayon, kung hindi ka maingat, kahihiyan ng buong angkan. Isang hapon lumabas siya sa tindahan ng kape sa dulongan tutulad ng dating, ngunit sa halip ng mga pamilyar na pagbati nakatanggap siyang malamig na pagtango. Mahina lang sinabi ng isang matandang kaibigan, nabalitaan ko komplikado raw ang sitwasyon. Sa bahay mo umalis daw ang manugang mo para manganak. Pilit na ngumiti si Mang Ricardo at pinalitan ang paksa sa presyo ngang bilihin, ngunit nanlamig ang kanyang gulugod. Nang gabing iyon, mag-isa siyang uminom ng alak sa kwarto. Hindi na nagtanong si Aling Nena. Nahanda lang siya ng pagkain para sa sarili niya, naglagay ng bulaklak sa altar at mahigpit na ikinandado ang pinto ng kwarto. Bawat gabi nagsimulang hindi makatulog si Mang Ricardo. Bawat gabi ay nakaupo siya ng tulala sa harap ng working table, binubuksan ang bawat lumang dokumento. Mga sertipiko nga, pakilala na nakasabit sa dingding, mga award mula sa probinsya. Bawat papel ngayon ay parang sampal sa kanyang nakaraan. Ang nakaraang ginamit niya upang pagtakpan ang kanyang tunay na pagkatao. 3 araw pagkatapos, tinawagan niya ang isang matandang kaibigan na dating nagtatrabaho sa prosecution. Pare sa batas, possible bang masubaybayan ang mausaping pampamilya? Ibig kong sabihin kung walang formal na reklamo. Malamig ang sagot ng kaibigan. Kung walang reklamo, walang makakagawa ng kahit ano. Ngunit huwag kalimutan, sa panahon ngayon mas malakas ang social media kaysa sa korte. Isang recording lang ay sapat na para masira ang reputasyon mo, pare. Pinatay ni Mang Ricardo ang telepono, puting-puti ang mukha. Buong gabing iyon hinanap niya ang diary at mga dokumento sa kwarto ni Elena, ngunit lahat ay nawala. Walang bakas, maging ang USB na nakita niya sa mesa ay wala na. Samantala sa maliit na apartment nagsimula ang maunang payapang araw nina Marco at Elena.
Kahit kailangan nilang magtipid kumain ng noodles at magtipid sa bawat supplement, alam nilang toto silang nabubuhay at hindi lang umiiral tulad ng dati. Isang gabi niyakap ni Marco si Elena, inilagay ang kanyang kamay sa tiyan nito. Kahit sino pa man ang bata, anak pa rin siya ng mag-asawa. Alagaan ko siya na parang sarili kong dugo. Hindi na kailangan ng DNA, pagmamahal at dangal lang ang kailangan. Umiyak si Elena sa bisig ng kanyang asawa. Iyon lang ang kailangan kong marinig mula sa iyo. Buong buhay ko wala na akong kinatatakutan. Ngunit sa bahay nga Santos nagsimulang maghanda si Mang Ricardo ng isang countermove. Kumuha siya ng abogado at tahimik na naghanda ng counter-complaint. Ipinagsumbong ang manugang na may gawa ng paninirang puri, pagpapahiya sa matatanda at pagdulot ng pagkakawatak-watak sa pamilya, isang maruming plano hanggang sa buto. Dahil alam niya na kung hindi niya mababaliktad ang sitwasyon, ang mawawala sa kanya ay hindi lang ang kanyang reputasyon kundi ang kanyang buong buhay. Isang linggo pagkatapos umalis sa 3 palapag na bahay, pansamantalang naging maayos ang buhay nina Elena at Marco sa kanilang maliit na apartment. Sa bawat araw na lumilipas, sinisikap ni Elena na panatilihing simple ang kanyang buhay, kumakain ng maayos, nagpapahinga para sa pagbubuntis at tumutulong sa kanyang asawa sa online na trabaho. Pagdating ng gabi, madalas pa rin siyang nagigising ngunit wala ng bangungot dahil ngayon ay nasa tabi niya ang isang tunay na lalaki. Hanggang sa isang umaga, habang inilalabas ni Marco ang sasakyan para magtrabaho, nagring ang kanyang telepono. Ang tumawag ay ang pulis ng barangay. Kayo po ba si Mr. Marco Santos? Pwede po ba kayong pumunta sa istasyon ng pulisya para sa counting usapan? May reklamo po na isin ang panginyong ama, si Mr. Ricardo Santos, tungkol sa hidwaan sa pamilya at paglabag sa dangal ng individual. Napatulala si Marco, nakatayo ng hindi gumagalaw sa maliit na eskinita, umugong ang kanyang tainga. Pagkaraan ng isang oras sa istasyon ng pulisya ng barangay, ang reklamo ay nakalagay sa mesa, malinaw na nakasulat ang pirma ni Mang Ricardo. Nilalaman ang aking manugang na si Elena Santos ay may gawa ngang paninirang puri at paggawain kuwento na sinaktan ko siya na nagdulot ng pagkasira ng dangal ng pamilya at pagkalito nga aking anak na umalis sa bahay. Hinihiling ko na iproseso ito ayon sa batas. Nagtanong ang investigador, kinukumpirma niyo po ba na ito ay reklamo mula sa inyong ama? Tumango si Marco ngunit nanigas ang kanyang mukha. Kinukumpirma ko, ngunit magbibigay din ako ng ebidensya na nagpapatunay na nagsisinungaling ang aking ama. Kung gayon, imbitahan niyo po ang inyong asawa na pumunta bukas para magbigay ng pahayag. Nang hapong iyon, umuwi si Marco at ikinwento ang lahat. Napatulala si Elena. Puting-puti ang kanyang mukha na parang papel. Talaga nangahas siyang gawin iyon. Alam niyang hindi pa tayo nakain ng formal na reklamo, kaya gusto niyang baliktarin ang sitwasyon. Ngunit handa ako. Binuksan ni Marco ang kabinet at kinuha ang kopya ng USB, kopya ng diary, malarawan ng dokumento. Lahat ay naskan na niya at ipinadala sa isang kaibigang abogado. Hindi lang tayo lalaban kundi aatake rin. Nang gabing iyon, biglang tumawag si Aling Nena. Nanginginig ang boses niya, patawat anak, ginawa na niya, hindi ko na napigilan. Sumagot si Marco, nanay, huwag po kayong mag-alala, hindi kami natatakot. Ngunit nanay, kung maaari magbigay po kayo ng testimonya. Isang kumpirmasyon lang mula sa inyo, magbabago ang lahat. Sa kabilang linya, tahimik ito at pagkatapos ay sinabi niya, bigyan mo akong isang araw para mag-isip. Kinabukasan sa istasyon ng pulisya, lumitaw si Elena na nakasuot ng puting damit, nakatali ang buhok, hawak ang kanyang tiyan. Payat ang kanyang mukha ngunit maliwanag ang kanyang mata. Umupo si Marco sa tabi niya, mahigpit na hawak ang kanyang kamay hanggang sa mamula. Binuksan ng investigador ang file. Natanggap na namin ang reklamo mula kay Mr. Ricardo Santos. Ngayon ay iniimbitahan namin si Ms. Elena Santos na ilahad ang pangyayari mula sa simula. Huminga ng malalim si Elena at dahan-dahang ikinuwento, walang luhang pumatak. Bawat detalye, bawat petsa, bawat banta, malinaw niyang ikinuwento. Pagkatapos, inilabas ni Marco ang lahat ng ebidensya, ang USB, mga dokumento, kopya ng recording at listahan ng mga indirect na testigo kasama si Aling Nena. Tahimik ang investigador ngang ilang sandali at pagkatapos ay tumango. Ang lahat ng ibinigay ninyo ay may halaga. Ibe-verify namin ito at imbitahan namin si Mr. Santos para magbigay ng pahayag. Nang hapong iyon, dumating si Mang Ricardo sa istasyon.
Sa una ay ang pamilyar na kalmadong anyo pa rin hawak ang kanyang portfolio, maayos ang damit, ngunit nang makita niya si Marco at Elena na nakaupo sa kwarto, may kislap ng pangamba sa kanyang mga mata. Nang ilagay ng investigador ang USB sa harap niya at tanungin kung kinukumpirma niya na ang boses sa recording na iyon ay kanya, naging puting-puti ang mukha ni Mang Ricardo na taranta, ngunit patuloy pa ring tinatanggi. Hindi ko maalala. Baka inedit lang. Kung gayon, pumapayag ba kayo na i-extract ang inyong boses para sa acoustic comparison? Natihil siya, tumingin sa paligid, umiwas. Tumayo si Marco at tiningnan ng diretso ang kanyang ama. Naisip ko dati na pwede kitang patawarin, ngunit hindi ko hahayaan na itulak mo ang asawa ko sa pagiging nakasala. Kung ikaw mismo ang gumawang lahat, kinuyom ni Mang Ricardo ang kanyang kamay, nanginini ang kanyang labi, ngunit hindi siya sumagot. Nang gabing iyon, tumawag ulit si Aling Nena, matatag ang boses niya, magbibigay ako ng testimonya. Hindi ko hahayaan ang aking anak na magdusa sa isang paratang na hindi to tutulad ng dinanas ko. Umiyak si Elena. Salamat po, nanay. Salamat po sa inyong tapang. Kahit huli na, nagsimulang kumalat ang kwento sa buong komunidad. Matapos lumabas ang isang recording sa social media, ang pangalan ni Mang Ricardo na dating itinuturing na isang huwaran ng komunidad ngayon ay lumilitaw sa mga online group na may kasuklam-suklam na mga salita. Nagkaroon ng emergency meeting ang buong angkan. May nagagalit, may tahimik, may umiling. Mula noon, wala nang sinuman sa angkangang Santos ang gumamit ng pangalan niya. Isang linggo pagkatapos ng paghaharap sa istasyon ng pulisya ng barangay, umakyat sa district level ang investigasyon. Ang kaso ay inilipat upang i-verify at i-proseso sa direksyon na may mga palatandaan ng krimen ng panggagahasa sa kaso ng biktima na may psychological trauma at banta sa kanyang karapatan sa pamilya. Kumalat ang balitang ito na parang bomba. Ang dating tahimik na komunidad ay nagulantang. Hindi ka panipaniwala. Si Mang Ricardo sangkot sa ganoong bagay na balitaan ko pa nga na ang anak niya mismo ang nagbigay ng ebidensya. Ayon mayabang magaling sa salita, sino ang mag-aakala na ganyan pala siya kasama. Ang pangalan ni Ricardo Santos na dating binabanggit sa mga seremonya ng pagawad, mga pulong ng komunidad, ngayon ay naging isang bawal at kasuklam-suklam na paksa. Isang araw sa kalagitnaan ng buwan, inilabas ang desisyon na suspendihin ang lahat ng aktibidad ng partido ni Mang Ricardo. Sa pahayag ay malinaw na nakasaad batay sa mga palatandaan na si Mr. Ricardo Santos ay may seryosong paglabag sa moralidad, inakusahan ng pananakit sa kanyang manugang at kasalukuyan pa ring bine-verify. Agad siyang tinanggal sa lahat ng kanyang tungkulin sa samahan ng mga retiradong guro ng probinsya at tinanggal sa listahan ng mga delegado para sa lokal na kumperensya. Ang banner na nakasabit sa harap ng gate ng bahay na nakasulat na Huwarang Pamilya ng Komunidad sa loob ng 3 taon ay tahimik na tinanggal. Si Mang Ricardo na dating naglalakad ng nakataas ang no sa mapulong, ngayon ay naktatago sa bahay, hindi nangahas na lumabas sa kanto. Sa ibang bahagi ng bayan, ang maliit na apartment nina Elena at Marco ay tumanggap ng balitang ito na may ibang salubin, hindi pagmamalaki kundi ginhawa. Nang araw na iyon, pagkatapos ng regular na check-up sa pagbubuntis, sinabi ng doktor na mayos ang pagunlad ng bata at kung mayos ang kain at tulog ng ina sa loob ng halos 1 buwan ay ligtas na siyang manganganak. Tiningnan ni Elena ang kanyang asawa, nangingine ang kanyang labi. Marco, malapit na makakaroon tayo ng anak. Anak ng katotohanan. Mahigpit na hinawakan ni Marco ang kamay ng kanyang asawa. Kahit ano pa man ang sabihin ng iba, ang ating anak ang pinagmamalaki natin, mahal. Siya ang dahilan para magpatuloy tayo. Ngunit ng gabing iyon, isang hindi inaasahang tawag sa telepono ang dumating mula sa isang kamag-anak sa panig ng ama ni Marco. Marco, galit na galit ang lolo mo, sinabi mo raw ang pangalan ng pamilya sa lahat ng dako. Nalilito ang buong angkan, iniisip mo ba ang kapakanan ng pamilya? Matatag na sumagot si Marco. Naisip ko na pinili ko ang tama. Ang sinumang mas pinahahalagahan ang pangalan ng pamilya kaysa sa katarungan ay hindi ko na kamag-anak. Kasabay nito lalong lumala ang kalagayan ni Mang Ricardo. Ang lalaking dating nakasanayang umupo sa upuang pangunahin ngayon ay nakaupo ng tahimik sa bakuran, puting-puti ang buhok sa loob lang ng 1 linggo. Ang makapitbahay na dumadaan ay hindi na bumabati, tahimik lang na umuiling. Tahimik ng lubusan si Aling Nena. Hindi siya nagagalit, hindi siya nagpaparinig, ngunit bawat umaga ay gumigising siya ng maaga, nagwawalis sa bakuran at nagluluto para sa sarili niya.
Pagkatapos kumain ni Mang Richardo, inililipit niya ng mag-isa ang pinggan ng walang sinasabi. Minsan nagalit ito, binasag ang mesa at sumigaw. Nakasama ka rin nila, hindi ba sumagot lang ito, hindi ako pumili ng kampi, pinili ko ang konsensya. Isang hapon pumunta si Mang Ricardo sa istasyon ng pulisya ng distrito. Humiling na makipagkita sa investigador na nakatalaga sa kaso. Gusto kong bawiin ang reklamo laban sa aking manugang. Nakamali ako. Tinanong ang investigador kung handa ba siyang pirmahan ang isang statement na nagpapatunay na mali ang kanyang pahayag. Tahimik siya sandali, kailangan kong ilang araw. Nang gabing iyon, mag-isa siyang umupo, hawak ang isang larawan ng pamilya na kuha noong Pasko, 3 taon na ang nakalipas. Noon ay nakangiti pa si Elena nang masigla dahan-dahang inilalagay ang kanyang kamay sa kamay ni Marco at siya naman ay nakaupo sa gitna na may mukhang nagniningning na parang mayroong lahat. Ngayon pagtingin niya, ulit nakita niya na ang ngiti sa larawan ay hindi na para sa kanya. Bigla siyang umiyak, wala nang nakikinig, wala nang nagpapatahan. Ang presyo ngang isang taong nawalan ng pagkatao ay sa huli ay walang sinuman ang nasa tabi niya, maging ang kanyang reputasyon. Sa huling bahagi ng buwan, malakas ang ulan. Ang naunang ulan ng Hulyo ay bumuhos na parang tubig na naglulubog sa bayan sa kulay abo. Ngunit para kay Elena, ng araw na iyon hindi. Iyon malungkot na araw, kundi ang araw na naramdaman niya na sapat na ang lahat. Nakatayo siya sa bintana na apartment, dahan-dahang hinahaplos ang kanyang tiyan. Malakas na sumipa ang bata sa kanyang sinapupunan na parang nagmamadali. Nanay, malapit na po ako. Biglang na-ring ang telepono ni Marco. Ang tumawag ay ang investigador. Mr. Santos, gusto po naming ipaalam sa inyo. Pumirma na po si Mr. Ricardo Santos. Sa statement na binawi, ang reklamo kasabay nito ay inamin niya na mayroon siyang gawa ng pananakit sa kanyang manugang habang wala ang kanyang anak. Inayos na po namin ang papeles upang ilipat ang kaso para sa prosekusyon ayon sa batas. Hawak ni Marco ang telepono, mahigpit ang kanyang kamay na tihil na nagpasalamat. Maraming salamat po. Lumingon siya at niyakap si Elena. Walang sinabi si Elena, inilagay lang niya ang kanyang kamay sa dibdib ng kanyang asawa at narinig ang malakas na tibok ng kanyang puso. Sa wakas ay nakumpirma na ang katotohanan. Wala nang itatago, wala nang iwasan, wala nang mangahas na sabihin na siya ang gumawa ng kaguluhan sa bahay para pagtawanan ng lahat. Pagkaraan ng 2 araw, nagsimulang magpakita ng magapalatandaan ng panganganak si Elena. Sumasakit ang kanyang tiyan, umagos ang luha dahil sa sakit at hindi na dahil sa kahihiyan. Dinala ni Marco ang kanyang asawa sa Provincial Hospital, isang simpleng lugar ngunit malinis at mainit, malayo sa lamig ng dating 3 palapag na bahay. Tahimik din na pumunta si Aling Nena sa ospital. Umupo siya sa waiting area, nanginginig ang kamay na hawak ang isang kahon ng mainit na lugaw. Hindi ako makakapasok. Ngunit huwag kang matakot, nandito lang ako sa labas. Tumagal ngang 5 oras ang panganganak. 2:00 ng umaga, isang malakas na iyak ang narinig sa operating room. Isang sanggol na lalaki na tumitimbang ng 32 kilogram, maputi ang balat, maitim at makapal ang buhok, dilat na dilat ang mga mata at umalingaw-ngaw ang kanyang unang iyak sa gitna ng ulan sa labas. Agad na umiyak si Marco. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang asawa at hinalikan ang nonito. Ang galing mo, Elena, ikaw at ang ating anak ang lahat sa akin. Bumulong siya, salamat dahil hindi mo kami iniwan. Kinabukasan, ipinos ni Marco ang larawan ng maliit na kamay ng bata na nakalagay sa kamay ng ama sa social media kasama ang caption. Naglabas kami ng isang katotohanan at ang katotohanan ito ay nararapat na mamuhay sa liwanag. Sa ilalim ng post, daan-daang komento ng pagbati kasama ang madating nagdududa, mga dating nagsalita ng masakit ay humingi ng tawad. Ang lipunan minsan ay hindi patas, ngunit alam din nito kung paano itama ang mali kapag ginabayan ng tiyaga at kabaitan. Kasabay nito, si Mang Richardo ay nag-isa sa bahay. Nabalitaan niya ang panganganak mula kay Aling Nena na bumisita sa ospital at tahimik na bumalik. Nanganak na siya, malusok na bata. Hindi siya sumagot, umupo lang siya at huminga ng malalim. Sa harap niya ay ang pinirmahang commitment form, ang meeting minutes at ang desisyon na ipagbawal ang paglalakbay sa ibang bansa at limitahan ang kanyang paggalaw habang hinihintay ang prosecution. Ang presyo ay hindi lang ang dangal kundi ang buong buhay na mamumuhay ng nag-isa, walang anak, walang apo, walang sinuman sa tabi niya. Sa unang pagkataon, pagkatapos ng ilang buwan, tinawa niya ang pangalan ni Elena, ngunit walang sumagot at marahil ay wala nang sasagot.
Nang hapong iyon muling pumunta si Aling Nena sa ospital. Niyakap niya ang bata at humagulgol, "Patawat apo." Matagal akong nanahimik ngunit mula ngayon ay hindi na ako mananahimik. Ngumiti si Elena, inilagay ang kanyang kamay sa kamay ng kanyang biyenang babae, walang galit. Walang samang loob dahil naiintindihan niya na mayroon ding mabiktima, hindi lang sapat ang lakas nila upang lumabas sa nakaraan. Pinangalanan ni Marco ang kanyang anak na Miguel Santos na nangangahulugang isang matalino at matapang na anak na isinilang sa kahirapan ngunit lumaki sa katotohanan. Tiningnan ni Elena ang kanyang anak at mahina niyang sinabi, "Hindi ko napili kung saan magsisimula ngunit pinili ko kung paano magtatapos at dahil sa iyo alam kong tama ako." Setyembre, bahagyang maraw sa Municipal Trial Court, formal na naganap ang paunang paglilitis kay Mr. Ricardo Santos sa kasong panggagahasa sa isang babae sa pamamagitan ng paggamit ng relasyon sa pamilya. Nagulantang ang buong bayan, siksikan ang mga tao sa bakuran upang manood. Sa loob ng courtroom, puno ng tao ang tatlong hanay ng upuan, mga kamag-anak, kapitbahay at maging ang dating gumalangkay. Mang Ricardo bilang simbolo ng moralidad. Si Mang Ricardo na dating pumasok sa bulwagan bilang chairman ng seremonya ngayon ay dinala na nakaposas kupas ang kamiseta puting-puti, ang buhok, ang paguko. Niya sa harap ng hukom ay hindi lang isang kilos kundi ang lubusang pagbagsak ng isang dating nakatayo sa dangal upang tapakan ang moralidad. Binasangang hukom ang sakdalang akusadong si Ricardo Santos. Ipinanganak noong 1955, dating official ng edukasyon, ay inakusahan na sa panahon ng pag-alis ng kanyang anak sa trabaho ay ilang beses na ginamit ang sitwasyon upang lapitan ang kanyang manugang na si Ms. Elena Santos. Pinilit ang pakikipagtalik na nagdulot ng kanyang pagbubuntis. Ang kilos na ito ay seryosong lumabag sa moralidad ng lipunan at bumubuo ng krimen ayon sa Seksyon 2 ng Artikulo 141 ng Revised Penal Code. Sa ibaba, tahimik na nakaupo si Elena, sa tabi niya ay si Marco, mahigpit na hawa ang kamay ng kanyang asawa. Kakaiba ang kalmadong mukha niya dahil ngayon ay hindi na siya biktima kundi isang buhay na saksi para sa tagumpay ng katotohanan. Nang tanungin, inaamin ba ang akusado ang lahat ng kilos na nakasaad sa sakdal, yumuko si Mang Ricardo. Nanginginig ang boses, "Inaamin ko, nakamali ako, patawarin niyo ako." Wala nang pagtanggi, wala nang pagdadahilan dahil hindi na pinahihintulutan ng ebidensya na sabihin niya ang iba. At higit sa lahat, tinalo na niya ang sarili niyang konsensiya. Humingi ngang pagpapagaan ang abogado para sa kanya dahil sa kanyang edad, unang beses na nakasala at mga kontribusyon sa sektor ng edukasyon, ngunit matatak na sumagot ang piskal. Ang isang taong may mas malaking impluensya sa lipunan ay kailangan ding mamuhay ng may pananagutan. Ang kilos ng akusado ay hindi lang lumabag sa batas kundi sumira rin sa tiwala sa moralidad na nagdulot ng seryosong epekto sa emosyonal na kalagayan ng biktima at sa opinyon ng publiko. Sa ibaba, marami ang bahagyang tumango. Ang taong dating pinuri ngayon ay pinilit niya hustisya na yumuko. Hindi iyon kahihiyan kundi isang tawag sa pagising. Sa panahon ng pagpapasiya, walang sinuman ang nagsalita kay Mang Ricardo. Maging si Aling Nena ay tiningnan lang ang kanyang asawa mula sa malayo. Ang kanyang tingin ay hindi na galit at hindi na pagmamahal, isang bagay lang ang malinaw, ang pagtatapos. Nagbalik ang korte at binasang hukom ang hatol. Batay sa mga dokumento, ebidensya at pahayag, hinahatulan ng korte ang akusadong si Ricardo Santos ng 7 taong pagkakakulong. Pinipilit siyang humingi ng paumanhin sa biktima sa korte at magbayad ng kompensasyon para sa pinsalang emosyonal ayon sa batas. Umalingaw-ngaw ang tunog ng martilyo, tahimik ang buong courtroom. Walang pumalakpak, walang natuwa, ngunit lahat ay nakaramdam ng ginhawa. Dahil ang katotohanan ay nasabi na napakinggan at pinroseso, bago umalis sa korte, pinayagan si Mang Ricardo na magbigay ng huling salita. Tumayo siya, mahina ang boses, "Patawarin niyo ako, manugang ko at anak ko. Nakamali ako pakiusap, parusahan ako ng mahigpit ng batasan na kayo ay mamuhay ng mas payapa kaysa sa akin." Pagkatapos magsalita, tumalikod siya, nakayuko. Ang kanyang likod, wala nang kaunting dignidad ng isang pinuno nga pamilya, isang dating, nakaupo sa pangunahing upuan, nagsasalita tungkol sa moralidad, isang taong natalo dahil sa kanyang sariling kasalanan. Sa labas, pagkatapos ng paglilitis, tumingala si Elena sa langit. Mahinang sumikat ang araw sa mapuno. Sa kanyang kamay, mahimbing na natutulog si Miguel.
Lumapit ang isang babaeng nasa katamtamang edad, isang dating kapitbahay na hindi naniwala sa kanya at mahina niyang sinabi, "Miss Elena, patawarin mo ako, ngayon ko lang nalaman kung gaano ka pala kalakas at katama." Ngumiti si Elena, hindi nagagalit. Hindi kailangan ng katotohanan ng sinumang kakampi, kailangan lang nito ng sapat na oras upang patunayan ang sarili. Isang taon pagkatapos ng paglilitis ang dating apartment, ay napalitan ng isang maliit na 2 palapag na bahay sa labas ng bayan. Iyon ay ang bahay na pinagsama-samahan nina Marco at Elena, ang bawat sentimo binayaran ng hulugan at inayos. Hindi marangya, hindi elegante, ngunit mainit, may tawanan at walang dilim. Si Miguel ngayon ay marunong ng gumapang. Marunong ng tumawa ng malakas tuwing tinatawag ng kanyang mamagulang. Malusok ang bata, maliwanag ang mamata. Ang tingin niya ay hindi kailanman diniliman ng nakaraan, puro pagmamahal at pag-aalaga lang ang alam niya. Madalas na umupo si Elena sa bintana, yakap ang kanyang anak, nagbabasa ng kwento. Bawat pahina na libro na binubuksan niya ay isang pahina ng buhay na kinailangan niyang lakpasan. Ngunit ngayon ang nakaraan na iyon ay hindi napasanin kundi lakas. Nagpatuloy si Marco sa kanyang trabaho bilang civil engineer. Samantala si Elena, mula sa isang babaeng marunong lang magtiis, ngayon ay may-ari ng isang maliit na online shop na nagbebenta ng damit ng mabata. Salamat sa suporta ng komunidad. Pagkatapos kumalat ang kwento kanyang buhay sa online, hindi ilan ang lumapit, nagtanong at nag-text para humingi ng payo. Mayroong maestrangerang babae na nagsulat, "Ikaw ang dahilan kung bakit nangahas akong umalis sa aking abusadong asawa. Dahil sa iyo naniniwala ako na kaya kong magsimula ulit kahit may anak ako at wala nang natitira sa aking kamay. Salamat po, hindi ko napakiramdam na nag-isa ako." Binasa ni Elena ang bawat linya, umiyak siya, ngunit luha ng pasasalamat at hindi nagalit. Para naman kay Aling Nena, pagkatapos na paglilitis, lumipat din siya at nanirahan mag-isa sa isang maliit na apartment na inupahan ni Marco para sa kanyang ina. Bawat linggo ay binibisita niya ang kanyang apo. Naging tahimik siya, bihira magsalita, ngunit ang kanyang tingin ay hindi na nagtitiis tulad ng dati. Minsan habang yakap si Miguel, mahina siyang bumulong, "Lola, duwag ako dati, ngunit dahil sa iyo alam kong hindi kailanman huli ang pagiging matapang." Para naman kay Mang Ricardo, nagsisilbi siya sa isang provincial jail. Sa unang maaraw lumalaban siya, tumangging kumain at ayaw makipag-ugnayan. Ngunit unti-unting pinatahimik siya ng edad, sakit at kalungkutan. Isang araw natanggap niya ang unang liham mula kay Marco, isang linya lang. "Hindi ko ito sinusulat para patawarin ka, kundi para ipaalala na ang isang lalaking hindi nangahas humarap sa kanyang kasalanan ay mamamatay ng tahimik." Pagkatapos basahin, yumuko siya sa kanyang unan, umiyak na parang bata. Isang taon pagkatapos ng kapanganakan ni Miguel, nagdaos ng maliit na salusalo sina Marco at Elena. Inimbitahan ang mga taong nasa tabi nila. Si Tuy, ang matalik na kaibigan ni Elena, ang abogadong kasama nila. Si Aling Nena, ilang bagong kapitbahay. Hindi maluho ang salusalo, tasa, tinapay at ngiti lang. Sa salusalo tumayo si Elena, yakap ang kanyang anak at nagsalita, "Sa lahat isang taon na ang nakalipas, inakala ko na nawala ko ang lahat, ngunit ngayon ay may pamilya ako, may anak, may kalayaan. Hindi ko ito ikinukuvento para kawaan ninyo ako. Ikinukuvento ko ito para sa sinumang nasasaktan ay maalala. Hindi nakakatulong ang katotohanan para maging mas madali ang buhay, ngunit nakakatulong ito para mamuhay ng totu." Pumalakpak ang lahat at ngumiti si Miguel na parang araw. Ilang araw pagkatapos, isang anonymous na liham ang ipinadala sa bahay ni Elena. Lumang papel, nangingini na sulat, "Anak, hindi ako humihingi ng kapatawaran sa iyo, humihingi lang ako na turuan mo." Si Miguel na lumaki bilang isang disenteng tao upang hindi siya maging tulad ko. "Alam kong kaya mong gawin iyan, Ricardo." Pagkatapos basahin ni Elena, nilukot niya ang liham, hindi umiyak, inilagay lang sa istante kasama ang larawan ni Miguel. Isang huling mensahe mula sa taong nadulot ng trahedya, ngunit sa huli ay nangahas ding yumuko. Ang kwentong ito ay hindi lamang trahedya ng isang pamilya, kundi isang salamin din para sa maraming buhay na tahimik na nagtitiis. Sinasabi nito sa atin ang isang simpleng ngunit mahalagang bagay. Ang isang taong may kapangyarihan kung walang moralidad ay magiging panganib sa mga pinakamalapit sa kanya. Si Elena, ang manugang na tila mahina, sa huli ay ang pinakamalakas. Nangahas siyang lumabas sa dilim, nangahas siyang panatilihin ang bata na pinupuna ang lipunan. Nangahas siyang tumayo sa harap ng hustisya ng hindi yumuyuko. Si Marco naman, ang asawang dating walang pakialam, ay natutong bumalik upang maging katuwang, maging isang tunay na lalaki ng pamilya.
At si Aling Nena ang inang buong buhay na naktiis sa huli ay pumili ngang tama. Pinili ang katotohanan sa halip na katahimikan. Ang presyo na binayaran ni Mang Ricardo ay hindi lang ang hatol ng korte kundi ang pagbagsa ng mismong imahe na ginamit niya upang itago ang kanyang tunay na pagkatao. Ang katotohanan ay maaaring itago ngunit hindi kailanman lubusang maililibing. Dahil isang araw magsasalita ito ng mas malakas kaysa sa anumang sismis. Sa huli ang kuwento ay nagbibigay malinaw na mensahe sa mga nakikinig. Walang sinuman ang may karapatang gumamit ng kapangyarihan upang apakan ang iba at walang sinuman gaano man kaliit o nag-iisa ang dapat yumuko sa mali kung hawak nila ang katotohanan at tapang. Ang buhay ay maaring hindi patas ngunit ang katarungan ay darating sa mga hindi sumusuko. Ang katotohanan ay maaring masakit ngunit ito ang laging pinakamaikling daan patungo sa kalayaan at ang pagmamahal kung sapat na kalaki ay makapagpapagaling maging ng pinakamalalim na sugat.